Bago po natin simulan ang ating kwento, atin muna pong batiin ang ating mga masusugid na taga-suporta at tagapakinig dito sa Jam Tales. Binabati ko po sina Jetosan Sama, Paulo Laison, Wilma Meran from Spain, Leticia May from Virginia, USA, at Alfonso Atienza. Sa mga gusto rin pong ma-shoutout sa susunod nating kwento, huwag po kalimutan na mag-leave ng comments sa ating comment section. At syempre, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po! At halina, simulan na natin ang ating kwentuhan. Alas 11 na ng gabi pero gising na gising pa rin si Clarissa. Sino ba naman ang makakatulog kung bumabaha na sa kanyang kondo? Oh my God! Ano ba nangyayari? Bakit tumutulo? Halos pasigaw niyang reklamo habang pilit iniiwasan ang parte ng kusina na tumutulo. At dahil prinsesa siya tuwing hating gabi, walang isip-isip na tumawag siya sa maintenance ng condominium. Hello, this is Unit 505 and it's flooding inside my condo. Ayusin niyo to ngayon na. At wala pa 5 minuto ay may kumatok na sa kanyang pinto. Ay nako, bakit bumabaha sa kondo ko at this hour? Bungad na bungad niya pagbukas niya ng pinto. Bakit naman kasi? Oh my God! Muntik na mag-sorry si Clarissa kahit wala siyang kasalanan. Magandang gabi, ma'am. Yes. Nakangiti pa niyang bati sabay hagod ng tingin dito mula ulo hanggang paa. Sino nagpa-deliver ng gwapong ito sa unit ko? Nakatayo sa harap niya ang isang lalaki na parang hinugot mula sa isang action movie. Matangkad, moreno at ang mga braso, parang masarap lambitinan. Litaw ang mga ugat at may bahid pa ng grasa sa puting t-shirt ito na hapit na parang sinidyang akitin siya sa ganon oras ng gabi. Medyo magulo pa ang buhok nito na para bang katatayo lang sa kama. At ang panga, sharp. Lord, thank you po. Pinabahan niyo sa loob ng kondo ko. Ma'am? Oh, yes. Tumawag kayo for maintenance? Tumutulong gripo, sirang tubo? Sumilip ito sa loob ng kondo at saka muli siyang tinignan. Hindi, pinasadaan siya ng tingin mula ulo hanggang paa, tulad ng ginawa niya rito kanina. Saan po bandang tumutulo, ma'am? Sa gripo? Napatas ito ng kilay. Opo, kadalasan po talaga sa gripo nanggagaling ang tulo. Oo nga syempre, alam ko naman. Pinapasok ito ni Clarissa para tignan ang problema. Tinignan nito ang kusina at muling tumingin sa kanya. Saan mo eksakto ang tulo, ma'am? Napakagat siya ng labi. It's leaking somewhere. Doon sa may ilalim, I think. Baka need ng bagong tubo or something. Matagal na po ba tumutulo to? Actually, mga 5 minutes ago. So, ngayon lang po? Yes. Ibinaba nito ang dalang toolbox at binuksan ng cabinet sa ilalim ng lababo. Habang hinahanap nito ang problema, ay hindi na iwasan ni Clarissa na mapatitig dito. Huli na rin bago niya napigilang mapabuntong hininga. Ma'am, may problema po? Ha? Bakit niyo ako tinititigan na parang akong tumutulo? Natigilan siya at nanlaki ang mga mata. Oh, sorry. Nag-iisip lang kung paano maaayos agad ang leak. Pero sa loob-loob niya, sana hanggang bukas ayusin ni Kuya ang tulo sa kusina niya. Ma'am, pagkadakay sabi nito mula sa ilalim, hindi tumitingin sa kanya. Pwede po ba kayong medyo umatras ng kaunti? Ha? Bakit? Ang layo ko na kasi... Kumapit ito sa gilid ng cabinet at marahan tumingin sa kanya. Medyo nakakadistra kasi. Hindi niya napigilang mapangiti. Ako? Nakakadistract? Anong ibig mo sabihin? Wala ma'am, wala. Umubo pa ito halatang nagsisisi sa nasabi. Ma'am, hindi bagong tubo ang kailangan nyo. Common sense. Anito may pagka-antipatiko ang tono. Aba, anong ibig mo sabihin? Masungit yan tanong, may bahagyang panginginig ang boses hindi lang dahil sa inis kundi dahil sa kilig. Simple lang ma'am. Ang problema hindi sa tubo. Kung papalitan natin ng tubo, ganun pa rin. Tinitigan niya ito habang nakatingin sa kanya.
May bahay dito ng iritasyon sa mukha pero kahit ganun ay napakagwapo pa rin ng Aura. Bale kailangan palitan ng connector at i-reseal ang joint. Paliwanag nito. Madali lang naman to. As in, mabilis lang? Opo, baka wala pang isang oras tapos na to. As in, ngayon na? Kumunat ang noon nito. Ayaw nyo ba? Ay, of course, gusto. Like ngayon na, di ba, para matapos na yung problem? Tumango-tango ito at nagsimula na magtrabaho. Tahimik ito, focused. Pero paminsan-minsan ay napapansin ni Clarissa na sumisimple ito ng tingin sa kanya. Ilan sandali pa ay nakita na niya itong umayos ng upo sa sahig, hawak ang liyabe. Okay na ma'am. Okay na? Ulit niya matapos ilapag ang cellphone sa mesa. Opo. Nagpunas ito ng pawis sa noo gamit ang laylayan ng suot nitong t-shirt dahilan para lumitaw ang abs nito. Oh my God. Itas mo na lang bukas ma'am. Dagdag nito. Kapag may tulo pa, tawag ka na lang ulit sa maintenance. Sa maintenance ako tatawag, hindi sa'yo directly? Napangiti ito. Ay, hindi pwede ma'am. Sa opisina talaga. Oh, I see. Sige, salamat. Kinuha na nito ang mga gamit. Inayos at pagkatapos ay naglakad na papunta sa pinto. Sige, alis na ako ma'am. Aalis ka na? Ayaw niyo po ba? Natatawa pa nitong balik na tanong. I mean, of course. Salamat. Huminto ito sa may pintuan at tumingin sa kanya bago lumabas. Sige ma'am, basta kapag may problema, tawag na lang kayo ha. Sure. At ilang gabi lang ang lumipas, dinapuan na naman ng mala si Clarissa. Ay, please, huwag ka munang mamamatay. Pero wala pang isang minuto ay tuluyan na siyang sinukuan ng ilaw sa kanyang sala. Tumayo siya sa gitna niyon, nakapamewang, looking like the haggard queen of Makati. Perfect. Hindi na talaga naubusan na masisirang kondo na to. Thank you, universe. Inis niyang sabi sa sarili matapos iangat ang handset ng service phone. Hello, Unit 505. Oo, again. Sirang ilaw ko sa kitchen. Again. Yes, please, as soon as possible. At pagkaraan lang ng ilang minuto ay may kumatok na sa kanyang pinto. Good evening. OMG, ikaw na naman? Ta kanyang tanong. Pilit itinago ang ngiti sa labi. Teka, hindi ba tubero ka? Like sa problems, like sa pipes, ganun? Yun po ang specialty ko pero all-around repairman po ako ma'am. Oh, okay. Pero ikaw lang bang repairman ng buong building? Ma'am, 11:00 na po kasi. Ako na lang available na repairman sa ganitong oras. Oh, I see. Sige, pasok ka. Pagpasok nito ay agad itong umakyat sa hagdan at tinignan ng bumbilya. Tumayo siya sa likod nito, mas malapit kaysa dapat at pinanood ang binata sa ginagawa nito. At hindi niya napigilan titigan ang maugat itong bisig, ang malapad itong dibdib. Lord, help me. Ilayo mo ko sa tukso, Lord. Bulong niya sabay puna sa noo. Sira rin po ba yung aircon niyo ma'am? Parang init na init kayo eh. Nanlaki ang mga mata niya. Medyo mainit lang yata talaga ngayon. Ikaw din naman oh, pinagpapawisan ka. Nagagdan lang kasi ako paakyat ma'am. Pasensya na. No, don't apologize. Bagay naman sa'yo. Ang alin ma'am? Ang may pawis? Natatawa nitong tanong. Basta. Agad yung sabi sabay talikod at punta sa kusina. Ilang minuto lang ay naayos na nito ang bumbilya at muli nang nagliwanag ang kanyang sala. Ma'am, napalitan ko na. LED na ang nilagay ko para mas matagal. Oh sure, as long as hindi agad nag-give up na parang ex ko, okay lang. Napailing na lang ito at sa halip na umalis ay nanatiling nakatayo sa harap niya habang pinapanood siyang magbukas ng bote ng salsa. Ma'am, ako na. Hindi, kaya ko na to. Sige, salamat ulit ha. Nakangiti siya pero halata sa mukhang hirap ng pagbubukas sa bote. At hindi na niya ito napigilan nang agawin tong bote at ito na mismo nagbukas niyon ng isang subok lang. Wow, paano mo? Baka nasanay lang talaga kayo na may nagbubukas para sa inyo kaya wala kayong lakas para. Anong ibig mo sabihin na mahina ako? Hindi naman sa ganun ma'am, ano lang. Pero inirapan na niya ito. Thanks anyway, sa pag-ayos ng ilaw ko at sa pagbukas itong bote. Walang anuman po.
Ipinunas ito ang kamay sa tuwalyang nakasampay sa balikat ito. Sige, good night ma'am. Sabi nito, maiksi, diretsyo. Akala ni Clarissa ay tatalikod na ito at aalis pero hindi. Nanatiling nakatayo ito sa harap niya na parabang nadikit sa kinatatayuan nito. Hawak nito ang toolbox sa kaliwang kamay at ang portable ladder sa kanan. Tumikim ito at muling napangiti. Yes, may sasabihin ka pa? Wala na. Ano lang, huwag niyong kalilimutan mag-lock ng pinto bago kayo matulog. Ha? Bakit? Hindi na ba maganda ang security ng kondo? Hindi naman pero iba na rin kasi ang panahon ngayon. Mabuti na rin yung nag-iingat. Oh, okay. Salamat. Sa wakas, tumalikod na ito tuluyan ng umalis hanggang sa kumaliwa ni ito. At si Clarice, naiwan sa pintuan. Literal na nakahawak sa dibdib na parabang pinipigilan ng pusong makawala mula roon. Lord, ayoko magkasala please. Pero bakit naman kasi ganoon kagwapong repairman ang ipinapadala niyo sa akin, Lord? Hindi ko siya type. Hindi naman siya ganun kagwapo, no? Tanggi niya na tinawanan lang din niya sa huli. Pero bakit naman kasi ang tangkad niya? At saka sobrang moreno, oh my God. And those arms. At ang abs niya, yummy. No, Clarissa. Yuck, ew, stop. Hindi mo siya ka-level, girl. Isa kang Altamirano, tandaan mo. Sabi nga ni Mother Dear, you are a princess kaya dapat pinsang pipiliin mo. Marahan niyang sinara ang pinto. Sumandal doon at dahan-dahang napangiti. Kung yung oven ko naman kaya masira next time. Maaga pa lang ay lamanan ng coffee shop si Clarice at ang best friend / business partner niyang si Frida. Halata sa mga mata niya na hindi siya gaano nakatulong nitong nakaraang gabi. Na agad napansin ni Frida na mukhang a-attend ang film festival sa laki ng suot ng shades. Hoy girl, bakit mukhang kagagaling mo lang sa breakup? Wala ka namang boyfie. Well, hindi breakup pero parang mapupunta sa gano'n na nga. Oh, bakit? Ano nangyari? Sino na naman? Yung crush mo sa gym? Yung may abs na hindi marunong magbasa ng instructions? Hindi no? Sino? Yung banker na pinakilala ng mom mo? Yung mestizo? Yung naka-BMW pero hindi marunong mag-park? Hindi rin. OMG, don't tell me yung hati tubero. Tumingin si Clarissa sa labas ng coffee shop para iwasan ang mapanuring mata ng kaibigan. Oh my God! Teka lang ha. Kailangan nating pag-usapan doon na mabuti. Come on, spill! Let's start from the top. Ano ikwento mo sa akin the other day yung tungkol sa leak sa ceiling? Don't tell me, nakita mo ulit siya after that. Marahan siyang tumango. Nasira kasi yung ilaw ko sa sala kaya tumawag ka sa maintenance. Oo. Tapos? Siya uli yung pinadala. Oh my, destiny yan, bestie. Hindi yan coincidence. That's the universe shipping you to for free. Ayoko nga. Gigil niya sabi kahit pa nga hindi maalis ang ngiti sa mga labi. Ayaw daw bakit kumikinang yung mga mata mo ha? Kasi naman, kung makikita mo lang yung braso niya Frida, my God, ang abs. Teka, paano mo nakitang abs? Nagubad ba? How I wish. Tumas lang ng slight ang t-shirt niya nung nagpunan siya ng pawis. Ew, pawisin. Hoy, kahit pawisin, mabango siya. One pogi point. Yes, kilala mo ko bestie. Sensitive ang pang-amoy ko. I want my man smelling good all the time. Your man? Inangkin mo na si Tubero ha? Oh sorry, all-around repairman pala. Halos mapatali si Frida. Ibig sabihin, you like him na? No. Sus, kunwari ka pa. Hindi nga. Ano lang, naintriga lang ako. Girl, I'm sure pinagpapantasyan mo na si Mr. Hattie Tubero at Frida. Shh, baka may makarinig. Sorry na, ikaw kasi. Ayaw mo pang umamin na you are so into Mr. Hattie Tubero. I'm not so into him, okay? Pero pinagpapantasyahan mo. Ngumiwi siya at pumikit. Slight. See? Kasalanan niya Masyado siyang muscular. Masyado lalaki, alam mo yun? I can imagine. God, Frida, kung makikita mo lang siya. Kailan? Pwede akong bumisita sa condo mo anytime, bestie. Sabihin mo lang. Natawa siya at napailing. Wala nang sira sa condo ko so wala na akong reason. Unless. Nagkatinginan sila at sabay na tumili. Girl, sirain mo na lahat ng pwedeng sirain, please. Ay, kung pwede lang. Pero kailangan kong kontrolin ang sarili ko, Frida. I can't. I just can't.
You can't what? Walang mali na magkagusto ka sa isang tubero, girl. Pero ano? Alam mo sinasabi ko, bestie. Ano na nasasabihin nila mom and dad? At ang mga friends nila? Friends natin kung… Teka. Attraction pa lang ang pinag-uusapan natin dito, girl. Eh bakit yung utak mo parang magpapakasal ka na sa kanya? Natawa rin siya at tinuon ng atensyon sa paghalo ng kapeng lumamig na. Ngayon lang ako na-attract ng ganito sa lalaki tapos sa imposible pa. Yun, inamin din na attracted kay Hati Tubero. Shh! Okay, ganito. Huwag masyadong advance mag-isip, bestie. One step at a time tayo. Gusto mo siya? Get to know him. Hanggang doon lang muna. Date, ganyan. Hindi ko alam, Frida. Ang sabihin mo, natatakot ka lang dahil na-stuck ka sa idea ng ideal man na mayaman, malinis, may pinag-aralan. Dahil na rin sa sineset up sa'yo ng parents mo. Pero aminin mo, minsan, ang ideal man, yung medyo madumi ang damit, yung amoy pawis. Yak naman, Frida. Pero aminin mo, totoo. Mas gusto natin yung mga tipong bad boy, madusing, medyo bastos na image, di ba? Napabuntong hininga na lang si Clarissa. Ay, kung bakit ba naman kasi gano'n na lang ang effect niya sa akin. Bestie, that's what you call attraction. Pwede bang i-cancel yun? Ano yan, Shopee order? Humigop ng kape si Clarissa at pinagpatuloy ang paghalo niyon. Frida, I'm me. I'm an Altamirano. May expectations, may image na kailangang pangalagaan, may tumas ang isang kilay ni Frida. And because of that, bawal ka na magkagusto sa isang desente, hardworking at gwapong lalaki na bumuhay sa katawan lupa mong matagal lang nananahimik? Kla, come on! Sandali siya natahimik. Listen, bestie. Sa buong buhay mo, you've been the yes girl. Yes mom, yes dad, yes okay na, yes I'll date whoever you want. Ang tanong, ikaw, ano bang gusto mo? Sa halip na sa kausap ay sa tasa niya siya tumingin. Hindi ko alam eh. Ako alam ko. Alam ko nang gusto mo siya. At ngayon lang kita nakitang ganyan na magkagusto sa isang tao na wala sa listahan ng parents mo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. And bestie, for once, please, hayaan mo maging masaya ang sarili mo. Pero hindi ko sure kung gusto rin niya ako eh. Paano kung… Come on, Kla. Of course, may gusto sa'yo yun. Sa mga kwento mo, I'm sure he likes you. And hello, sino ba naman ang lalaki hindi magkaka-interes sa'yo? Clarissa Grace Altamirano na tagapagmana ng Altamirano Malls and Leisure Corp? I don't think kilala niya kung sino ako, Frida. Ay, kung sa bagay. Pero kahit paano, look at you, girl. Since high school, head turner ka na. Ano ka ba? You won't be in magazines kung hindi ka maganda. Because I am an Altamirano, kaya because you are gorgeous, effortlessly beautiful. And sabi mo nga may something din sa mga titig niya sa'yo, right? Ano pa bang hinahanap mong evidence na may gusto rin siya sa'yo, Kla? Ay nako, kaya best friend kita eh. Natatawa niyan tugon. But I hate this. No, you don't. In fact, gustong-gusto mo to. Na finally, nabuhay na ulit yung patay mong puso. Kaya please, i-enjoy mo na lang pwede. At doon napaisip si Clarissa. Bakit nga ba hindi? Because somewhere, deep down, nakaramdam siya na maliit na spark ng lakas ng loob dahil sa isang lalaki na hindi naman niya lubos na kilala. Sa mga titig nito, sa mga ngiti nito na hanggang ngayon ay hindi niya may alis sa kanyang isipan. So ang tanong, tatawagan mo ba siya ulit? Paano? Natatawa niyang tanong. Eh wala naman ang kailangan ayusin sa kondo. Come on, Kla. Hihintay mo pa ba na may kailangan ayusin sa kondo? Bago pa may masira, unahan mo na, bestie. Para ano pa bang naging chief operating officer ka ng isa sa mga companies niyo kung hindi mo gagawa ng paraan ng muli yung pagkikita ni Mr. Hati Tubero? Correction, hindi siya just a tubero. According to him, specialty lang niya yon and is actually an all-around repairman. O see, nagpapa-impress. Oh, hindi naman na niya kailangang magpa-impress, bestie. Abs pa lang niya, impressive na. Ilang araw ding pinag-isipan ni Clarissa ang advice si Frida. Oh well, sino ba niloko niya? Nung gabing ginawa ni Mr. Hati Tubero ang ilaw niya ay naisip na niya yon. Hindi naman siguro magagalit si Lord kung sisirain ko ng light on switch para hindi umilaw tong accent lighting. Sinimulan niyang ugay ng ilaw na nasa dingding ng hallway pero sadyang matibay ang pagkakagawa niyon.
Bakit ang tibay ng pagkakagawa nito? Napabuntong hininga siya at dahan-dahan naglakad sa malawak na kondo at nang mapunta siya sa kusina ay napansin niya ang kanyang microwave. Kung tanggalin ko kaya yung plug nito. Pero wait, parang napaka-obvious naman nun. Naglakad pa siya ulit at natamaan ng tingin ang kanyang washing machine. Pwede. Kinuha niyang kutsilyo sa kusina at dahan-dahang binutas ang hose sa likod nito. Oh no, nasira! Nakangiti pa niyang sabi sabay kuha sa service phone. Hello, Unit 505? Yung washing machine ko parang may butas yung hose. Tumatagas ang water. Please send someone. Sabi niya. Sinadyang kunwari lungkot na lungkot sa pangyayari. Tumingin pa siya sa wall clock para siguruhin ang oras, 11:11 ng gabi. Perfect. At tulad ng inaasahan, wala pang 10 minuto ay narinig na niya ang katok sa kanyang pinto. Mabilis siyang tumakbo roon pero bago buksan ang pinto, ay inilugay muna niya ang nakapusod na buhok. Nag-spray ng paborito niyang pabango at naglagay ng lip gloss. Kalma lang, Kla. Hinga ng malalim. 1, 2, 3. Magandang gabi, mama. Halos mautal nitong bati. Saglitan ng laki pa mga mata nito pagkakita sa kanya at noon lang niya naalala na bukas ang kanyang robe at ang manipis na silk nightgown na hanggang hita lamang ang haba. Oh, hi! Ikaw na naman. Kunwari pa nagulat niyan sabi. Sa halip na itali ang roba ay hinayaan lang nito yon. Ikaw lang ulit yung available? Opo, parang nasabi ko sa inyo nung nakaraan ako lang available sa maintenance kapag ganitong oras, di ba? Anong ibig mong sabihin na sinadya kong tumawag sa maintenance ng ganitong oras para ikaw ang pumunta dito? Kasi noong nakaraan yung tulo sa kusina, tapos yung ilaw. Ngayon yung washing machine, parang napapadalas po tayo eh. Okay lang naman ma'am, pero wag niyo naman sirain ang appliances niyo para lang makita ako. Siya naman na nanlaki ang mga mata. Excuse me? What do you… pwede na bang makita ang washing machine, ma'am? Sure, pero gusto ko lang klaruhin na. Okay lang, ma'am. Nagbibiro lang naman ako. Nakangiti pa nito sabi sabay daan sa tabi niya. Ano yon? Ang alin? Huminga ito ng malalim at pumikit na para bang ninanamnam ano man ang naaamoy nito. Matamis na parang masarap. Ikaw ba yon, ma'am? Pabango niyo yon? Ha? Muli itong pumikit at umamoy-amoy sa paligid hanggang sa mapalapit ito sa kanya. Ikaw nga. Grabe, ang pabango ma'am. Doon na mula si Clarissa. Umurong siya at napalunok. Nandito ka para gawin ng washing machine, hindi para amuyin ako, mister. Pasensya na, hindi ko lang napigilan. Ang bango kasi talaga. Inirapan niya ito pero nang nakatalikod na ito sa kanya ay kimi siya napangiti. 1 point, Clarissa. Ma'am, may hiwa yung hose nito. Dito po ba kayo naghihiwa kapag nagluluto? Parang nalaglagan kasi ng kutsilyo o parang sinadya. Tumayo ito na maayos at humarap sa kanya. Kailangan niyan tumingala para lang matignan ito sa mata. Sinadya? Pinagbibintangan mo ba ako? Bakit ko naman bubutasin ang hose niyan ha? Papalitan ko na lang ma'am. May dala naman akong pamalit. Good. Simple niyan sagot, pigil ang ngiti. Agad siyang tumalikod at kunwaring nagbuburo ng kape. Habang abala ang binata sa pagpapalit ng hose ay pasimple niya itong tinitignan. Nakaluhod ito sa sahig, tinatanggal ang hose ng washing machine. Hindi naman niya ito gustong titigan ng ganoon. Hindi naman niya gustong panoorin kung paano gumalaw ang mga braso nito kapag pinipihit ang liyabe. Hindi naman niya gustong makita mga nagangalit itong ugat sa braso na para bang gustong magpahawak ng mga yon. Pero hindi niya mapigilan ng sarili. Lord, bakit naman kasi ganito kahat ang pinadala mong repairman? Kung ayaw mo ako magkasala, dapat matandang pinadala niyo sa akin. Yung maputi ng buhok, malaki ang tiyan. Lolo na lang sanang pinadala niyo, Lord. Bahagyang yumuko ang binata, dahilan para umangat ang t-shirt ito sa likuran. Dahan-dahan siya lumapit sa tagiliran nito para mas lalo niya itong mapagmasdan na mabuti. Oh my God! Napabuntong hininga siya. Control yourself, Clarissa. Ma'am? Bigla siya napaayos ng tayo. Ha? May problema ba? Parang kanina ka pa nakatingin. May dumi ba ako sa…
May gagamba kasi. Nahihiya niyang sabi sabay turo dito. Diyan sa shirt mo. Ha? Kalmado lang itong tumingin sa may parteng dibdib nito kung saan niya tinuro ang gagamba. Pero syempre, wala ito nakita dahil wala naman talaga. Saan banda? Kanina nandyan baka lumipad na. Tumalo na. Naningkit ang mga mata nito at mataman tumingin sa kanya. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay parang nakipaglabanan lang ito ng pagtitig. Oh, bakit mo ko tinitignan ng ganyan? You think I'm making it up? Promise, may gagamba talaga sa... Okay na mama. Sa halip ay sabi nito nakangiti. Gawa na yung hose. Magagamit mo na ulit ang washing machine mo. Oo, salamat. Humakbang ito sa kanya palapit at nang akmang magsasalita ay biglang tumunog ang coffee maker. Sabay sila napatingin doon at kapwa nakangiti. Coffee? Inalok mo ko ng kape, ma'am? Tumango siya. Kung gusto mo lang, hindi naman kita pinipilit. Bawal ba? Hindi naman, pero... Tumingin ito sa suot na relo at saglit na nag-isip. Ngayon lang kasi may nagalok sa akin ng kape. Kumunat ang noon niya at inabot ang mainit na tasa rito. Really? Bakit parang hindi ka panipaniwala? Bakit naman kita lolokohin, ma'am? Nagkibit balikat na lang siya at muling tinignan ng binata. So, matagal ka na ba dito? Sa maintenance? 5 taon. Diretso nitong tugon. Bago yon sa construction ako. Construction meaning... Naghahalo ng semento, nagbubuhat ng buhangin, hollow blocks, bakal, kahit anong kailangan sa site. Tumango-tango si Clarissa habang pinagmamasdan ang pumuputok na braso nito sa masikip na manggas ang damit. Ang malapad nitong balikat at dibdib. Kaya pala ganyan ang katawan mo. Ganyang ano po? Malaki. Very buff. Para kasing everyday kang nag-gym. You are very physically fit kasi nga, construction. Tumaas ang kilay nito at ngumiti. Oh, wala akong gusto sa iyo ha. Ano lang. Doon ito tuluyang natawa. Hindi ko naman sinabi na may gusto ka sa akin, mama. Umiling siya at yumuko para maitago ang pamumula ng mukha. Tahimik lang ang binata pero kita sa mukha nito ang pagkaaliw sa kanya. Kinuha nito ang tasa at humigop mula roon. Ma'am, tutuloy na siguro ako. Baka masyado na ako nakakaabala. Oh, hindi naman. Bakit? Hinihintay ka na ba ng asawa mo? Asawa? Wala ako nun, ma'am. Natatawa nitong sabi na nagpangiti sa kanya. Girlfriend? Wala rin. Good. Good? Oh, good ba yung coffee? Natawa ito at tumango. Alam niyang narinig nito ang sinabi niya. Kayo, ma'am, mag-isa lang ba kayo dito? Yap, 18 pa lang ako, nagsarili na ako. Kahit galit na galit sila mommy, nagpumilit ako maging independent. Hanggang ngayon, pinipilit nila akong bumalik sa bahay. Ayaw mo silang kasama sa bahay? Hindi naman sa ganun, pero mas gusto ko talaga mag-isa. You know, yung walang makikialam sa decisions ko sa buhay, sa gusto kong gawin, ayoko ng pressure na lagi nilang binibigay sa akin. Pressure saan? Pressure bilang anak nila at pressure na mag-boyfriend na. Napaangat ang tingin ng binata. Wala ka pang boyfriend? Sa tingin mo ba, yayayain kita magkapit magstay dito kung may boyfriend ako? Pero bago pa ito makasagot ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Oh my God, teka lang ha. Paalam niya sabay layo ng kaunti. Hello, ma'am? Iha, gusto ko lang i-remind tungkol sa meeting mo with Joshua tomorrow. Please, huwag mong kalilimutan and don't make any excuses. Teka ma'am, sino Joshua na naman to? Panganay ni na Mr. Advin Pula, yung doktor. Kararating lang from Canada, ikaw agad ang kinumusta. Ma'am, hindi ba sabi ko na may boyfriend ka na? Come on, Iha. Matagal mo na sinabi ang tungkol sa boyfriend mo na yan pero never mo pang pinapakilala sa amin ng daddy mo. Well, anyway, we're almost there na pala. Dala namin ang mga pasalubong namin sa'yo from Paris since hindi mo na kami binibisita sa mansyon. Wait ma'am, anong almost there? There, sa unit mo. Unit ko? Like ngayon na? It's almost midnight, ma'am. Ano sinasabi mong, anak, ito na, pasakay na kami ng elevator. Sige, see you. At biglang nawala ang kausap niya. Shucks, yucks! Nanlaki ang mga mata ng binata.
Ma'am? Sorry. Wait, teka. Ano nga palang name mo? Toto. Toto? As in? Thomas. Okay, Thomas. Lumapit siya rito at tinignan ito mula ulo hanggang paa. Ganito kasi, ang parents ko papunta na sila dito. Like in 5 minutes. Ganun ba? Sige, alis na ako, ma'am. No, wait! Bago pa ito makahakbang, ay hinawakan niya ito sa braso. Huwag ka munang umalis. Pero sabi mo, darating ng parents mo. Baka makita nila ako rito sa condo mo. Baka isipin nila na, Exactly! Nagliwanag ang mga mata ni Clarissa. Toto, ngayon, hindi ka muna tubero, okay? ano ako? Boyfriend ko. Teka ma'am, sandali lang. Hindi ako... Wala na tayong time. Please. Nang hatakin niya ang kamay nito ay tumama ang kanyang siko sa tasang may laman pang kape at natapon yun. Diretso sa puting t-shirt ni Toto. Oh my, Toto, I'm so sorry. Halos patiling sabi ni Clarissa. Napatingin ito sa sariling damit. Basang-basa yon at bahagyang umuusok pa pero parang wala lang yon sa binata. Okay lang. Kalmado pa nitong sabi kahit kita sa mukha nito na nasaktan ito kahit napapano. Naku, hubarin mo na yan, mainit. Baka magka-blister ka. My God. Hindi na nag-isip pa si Clarissa. Hinatak niya ang laylay ng t-shirt ito at mabilis na hinubad yun. Wala naman nagawa ang binata kundi magpaubaya. At nang tuluyan na niya itong nahubad, bigla siya natigilan at nalimutan na yata niyang huminga. Oh my! Titig na titig siya sa hubad itong katawan. Wow! Ma'am? Napakamo tuloy ito ng ulo at umiwas ang tingin. Marahan pa nitong tinakpan ng kamay ang dibdib pero wala rin itong epekto. Yung damit ko. Of course. At bago pa niya maiabot sa binata ang t-shirt ay biglang may kumatok sa pinto. May narinig silang click at biglang bumukas yon. Oh shuck, nalimutan kong ilak. Anak, nandito na kami. Malakas na tawag ng kanyang ina sabay pasok. Dire-diretso sa kusina. Ma'am! Oh my! Muntik nang mailaglag na Mrs. Altamirano ang dalang mga paper bag pagkakita sa kanila. Magkatabi silang nakatayo. Hawak pa niyan damit ni Toto at siya, bukas pa rin ang roba. Anak. Mahinang tawag ng kanyang ama. Ano to? Bumuka ang bibig ni Clarissa pero walang salitang lumabas mula roon. Magandang gabi po. Mababang bati ni Toto. Clarissa Grace, anak? Siya ba ang... Yes, ma'am. Ma'am, dad, si Toto po. Thomas, my boyfriend. Napatingin si Toto sa kanya pero siniko niya ito para makiayon na lang sa kanyang plano. Pero bakit parang ano siya? Parang repairman. At bakit siya nakahubad, anak? Tanong ng kanyang ina na titig sa katawan ni Toto na para bang manghang-mangha sa nakikita. Kasi we're role-playing. Tugon niya. Oo, tama. Anong role? Roleplayhan. Ganyan trip na mga kabataan ngayon. Bulong naman ang kanyang ama. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Ano bang roleplay yan at? Ma'am, basta, hindi mo na need malaman, okay? Anyway, bakit kasi hindi man lamang kayo nagsabi na darating kayo? Aba, dati naman bigla lang din kaming dumadalo sa'yo and it's okay. Pero ma'am, oh sorry, hindi kasi namin alam ng dad mo na. Totoo ngang may boyfriend ka at narito siya ngayon. Akala namin imaginary lang. What? Imaginary? Ma'am, ano ako 5 years old? Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Well, looking at you now, hindi ka na nga 5 years old, iha. Dad! Tumikim ang kanyang ina. Hindi pa rin naaalis ang tingin sa binata sa tabi niya. Well, kung talagang seryoso ka sa kanya, kung seryoso kayo sa isa't isa, we'd like to invite you both sa benefit dinner sa Saturday. Silang dalawa naman ni Toto ang nagkatinginan. Sure, pupunta kami, ma'am. Good. And please tell him to dress appropriately. Nakangiti pandagdag ni Mrs. Altamirano. Noted, mama. Ilan sandali pa ng paalamanan ay tuluyan na lumabas ang kanyang mga magulang.
Marahan niyang sinara ang pinto at nang muli niyang harapin si Toto ay naka-cross arm ito, kunit na noo. Ma'am, I'm so sorry, Toto. Naupo si Clarissa, tinakpan ang mukha ng dalawang kamay. Nagpanik ako, sorry. hindi ka naman seryoso doon sa dinner, di ba? Dahan-dahan siya nag-angat ang tingin. Toto, Alam, ma'am, hindi ako pwede sa ganung klaseng dinner. Hindi ako sanay sa ganun. please, kailangan ko lang ng tulong mo. Na ano, magsinungaling sa kanila na may boyfriend ka na? Bumuntong hininga siya. Hindi ko naman expected na maintindihan mo ang situation ko pero my parents, madalas hindi nila ako talaga nakikita as their daughter. I mean parang project lang ako, trophy, ganun. Buong buhay ko kailangan perfect. Kailangan nakaayon sa lahat ng gusto nila. Tulad ng mga i-date ko, dapat ganito, dapat ganyan. At kapag hindi, nakakahiya raw. Saglit siya natahimik at pinagmasdan ng binata sa harap niya. Kahit isang gabi lang sana, kahit isang beses lang na hindi nila ako kailangan diktahan. Isang pagkakataon na hindi nila ako ipagpipilitan sa isang lalaki. Pero bakit ako, ma'am? Well, you just happen to be here, shirtless, hot. No, I mean, well. Yumuko si Toto at parang noon lang napansin na nakahubad pa ito. Nako, wait, i-quick wash lang natin yung shirt mo ha para maisot mo agad. Kinuha niya ang damit nito at sinalang sa kagagawa lang na washing machine. Na nagsimula nitong umandar ay muli niyang binalikan ng binata. Promise, akong bahala. Ibibrief naman kita bago ang dinner. Brief? Napakamot ito sa batok. Of course! Una, kailangang may alam ka kahit kaunting basic tungkol sa akin. Para hindi halatang script lang tayo. Halimbawa, yung mga likes ko, dislikes, work, habits, then syempre, kailangan ko rin malaman ng trabaho mo, ang background. Kailangan pa ba yun? Toto, hindi natin pwedeng sabihin na isang gabi dumating ka sa kondo ko para mag-aisang tubo, then boom! Ilab na agad ako sa'yo. Hindi ba? Natatawa nitong biro. Ay, wow ha. Assuming ka naman masyado, mister. Hindi porke gwapo ka't parang model, feeling mo may gusto na lahat ng babae sa'yo. Hindi ko naman sinasabing shh. Pinanlakihan niya ito ng mga mata at sa halip na magalit ay masatawa pa ito. Seryoso na tayo, please. Okay. Okay. Kailangan natin ng something na simple lang. Tumikim siya at naglakad sa harap ng binata na para bang PR coach. Pwede nating sabihin na nagsimula tayo as friends. Nagkita tayo sa gym o kaya Gym? mukha ka kasing mahilig sa gym, di ba? Hindi ako nag-gym, ma'am. Kunwari lang naman, Toto. Okay. At ang pinaka-importante, kailangan mo ng konting makeover. Mula sa hawak na tuwalya ay napaangat ang mga mata nito sa kanya. Makeover? Gwapo ka naman let's admit that. Humakbang siya palapit dito. Maganda rin ang katawan mo. I mean super ganda pero kailangan lang ng kaunting improvement. Improvement? Saan? Sa buhok, sa suot ko? Huwag mong masamain please. Kunti lang naman. Formal dinner kasi yun at syempre kapag hinarap kong boyfriend ko, gusto ko yung hindi ka naman ma-out of place. So, payag ka na please? May choice ba ako? Dahan-dahan siyang umiling. Syempre, hindi naman kita mapipilit. Pero sobrang tatanawin kong malaking utang na loob kung papayag ka. Huminga ito ng malalim at tila nag-isip. Ikatutuwa mo ba kung papayag ako? Ha? Of course. I'll be super happy. Kung ganon, sige, payag ako. Oh my God, really? Nanlaki ang mga mata ni Clarissa at akma na sanang yayakapin ang binata. Pero mabuti na lang at napigilan niya ang sarili. Thank you talaga, Toto. Welcome, ma'am. Pwede ko na sigurong kunin yung damit ko? Oo, sige. I think to you na siya. Okay lang ba kung lukot? Walang kaso sa akin yan. Kaysa lumabas ako dito ng walang damit, ma'am. Baka kung anong sabihin ang makakakita. Machismis pa tayo. At dumating na nga ang gabi ng kinatatakutan ni na Clarissa at Toto. Pagpasok ni Toto sa malaking dining hall ay parang tumigil ang mundo. Marami ng bisita na sa loob niyon. Businessmen, politicians, may ilang celebrities pa. Pero ng sandaling yon, napako ang lahat ng atensyon sa binata. Naka-dark navy suit ito at kahit pa nga mukhang hindi sinuklay ang buhok, ay mukha itong leading man sa isang telenovela.
At si Clarissa, muntik nang mabulunan ng champagne pagkakita rito. Toto, ikaw ba yan? Matipid ang ngiti nito. Sabi mo formal, sinunod ko lang. Wow! Maging ang ibang bisita ay iyon ang reaksyon. May mga nagbulungan, may mga hindi maalis ang tingin dito. At nang dumating ang kanyang ina, nakataas agad ang isa nitong kilay. So, Thomas, you made it. Magandang gabi po, ma'am. Magalang nitong bati sabay lahad ng kamay. Tinanggap naman iyon ni Mrs. Altamirano, kasunod ng asawa nito. You look decent tonight. Agad na humakbang palapit si Clarissa at iniangkla ang braso sa braso ni Toto. He looks amazing, di ba ma'am? Well. Habang naglalakad sila papunta sa main table ay nahuli ni Clarissa na pasimpleng tinitignan ng kanyang ina si Toto. Hindi tuloy niya napigilang mapangiti. So, Thomas, what do you do? Napahigpit ang kapit ni Clarissa sa binata. Freelance technical work. Bulong niya rito. Freelance technical work po. Oh, freelance. And your family? Singit na tanong naman ni Mrs. Altamirano. Tagasan sila? Nueva Ecija po. Kitang-kita ni Clarissa ang panghuhusga sa mga mata ng ina. I see. Clarissa, remember yung guy na nakadate mo dati? Yung from Ateneo? He's from Nueva Ecija then, right? Came from that Tino clan who owns the biggest tobacco industry in Nueva Ecija. Ma'am? Oh, sorry. Hindi ko naman sinasadyang i-compare, anak. Naalala ko lang kasing same sila ng province niyang boyfriend mo. Okay lang, Clarissa. Wala namang problema sa akin kung ikumpara ko sa iba. Mahina nitong sabi, pero sapat na para marinig ng mga magulang niya. Isa-isa na sila naupo ng magaya ng kanyang ama na kumain. Huwag mo silang intindihin, you're doing great, Toto. Nilingon siya nito at inilapit ang bibig sa kanyang tenga. Hindi ko akalaing ganito pala kahirap. Ang magkaroon ng parents tulad nila? Biro pa niya. Hindi, mahirap palang magpanggap lang na boyfriend mo. Anong ibig mo sabihin? Kung totohanin na lang natin. Siya naman na napatingin dito at nagulat nang malamang titig na titig ito sa kanya. Biro lang. Nasa kalagitnaan na ng kasiyahan ng gabing yun at ganun din ang tensyon sa mesa ng mga Altamirano. Paminsan-minsan ay tumataas pa rin ang kilay ng kanyang ina samantalang naging abala naman ang kanyang ama sa pakikipagkamustahan sa mga kanegosyo nito at kakilala. At si Clarissa, pilit pinapakalman sarili at pinipigilan titigan ng katabi. So, Thomas, ano nga ulit ang trabaho mo, iho? Seryosong tanong ni Mr. Altamirano. Repairs po. Dati sa construction. Construction? What kind? Engineering side ba? Depende po. Ngayon po sa repairs pero mostly structural work. Build, fix, reinforce. Kung kailangan ng bahay ng second chance, ako po yung tinatawag. In short, you're good at fixing things. Opo, sir. Pipes, machines, engines, basta po may sira ginagawa ko. How about cars, iho? Umayos ito ng upo at tumingin ng diretso kay Toto. Marunong ka ba sa mga sasakyan? Anong engines na nahawakan mo? Kahit ano po, lalo na mga lumang makina. Mas gusto ko nga po yung may pagka-vintage. Basta may character kasi. Nakita ni Clarissa na napangiti ang ama. Kumislap din ng kaunti ang mga mata nito. Oh, marunong ka sa mga karburador? Opo sir, may alam din po kahit paano. Pero depende pa rin sa availability ng parts. Napatitig si Mrs. Altamirano kay Toto na para bang nahipnotismo dahil alam nito na kuha na ng binata ang kiliti ng asawa. Alam mo, Patuloy ng kanyang ama. bihira sa mga kabataan ang may interes sa classic builds ngayon. Mas gusto syempre ng karamihan, electric na. Ngumiti si Toto. Pero wala pa rin puntatalo sa tunog ng lumang makina. Exactly. Lalong nagliwanag ang mukha na matanda. Kahit maingay, may rhythm, may personality. Tumango-tango ang binata. Opo, parang may kaluluwa yung makina. Oh my God, parang nagiging besties na sila. At ano ba yung pinag-uusapan yung dalawa? Naku Han ha, nakahanap ka na ng kausap mo about cars.
Kumindat si Mr. Altamirano at muling bumaling kay Toto. So, kailan ka kaya pwedeng bumisita sa garahe ko? Dad, Siya nak, nag-uusap kami ni Thomas. napakamot si Toto sa batok, nangingiti. Kayo po. How about next weekend? Anong oras ba tapos ng trabaho mo? Seryosong tanong nito. Tumingin muna ito kay Clarissa na para bang humihingi ng pahintulot. Nang tumango siya ay ngumiti ito. Pwede po akong dumaan sa susunod na Sabado, sir, bago ang night shift ko. Good. Matagal ko nang pinaplanong ipangat yung hood ng Mustang ko. Hindi makapaniwala si Clarissa sa nangyayari. Hindi niya inaasahang makukuha ni Toto ang loob ng ama na napakahirap gawin. Samantalang ang kanyang ina ay tila natulala kay Toto na para bang hindi alam kung maiinis dito o matutuwa. Na para bang noon lang nito napagtanto kung bakit hindi niya mapigilang titigan ito. Paglabas sila sa garden ay tila napunta sila sa ibang mundo. Mula sa maliwanag at maingay na kasiyahan, ngayon ay napaliligiran na sila ng fairy light. Malamig na simoy ng hangin at tunog ng mga kuliglig. Grabe yun. Mahina niyan sabi nang huminto sila sa harap ng malaking fountain. Tahimik lamang sa tabi niya si Toto, nakapamulsa. Pasensya na ma'am, hindi ko sinasadyang. Magustuhan ng daddy ko? Putol niya rito na nakangiti. Toto, inimbitahan ka niya sa garahe niya. Hindi ba siya galit? Galit? Toto, hindi mo ba nakita yung ngiti niya kanina nung binanggit mo na marunong ka magalikot ng sasakyan? I'm telling you, birang-bihira niyang gawin yun sa mga tao ngayon lang niya nakilala. You did great. As in sobrang galing. Feeling ko nga love ka na ng dad ko eh. In fact, sa lahat na naging boyfriends ko, sa'yo lang siya natuwa ng ganyan. Sayang kung totoong boyfriend lang sana kita. Ha? Hindi. Ang ibig kong sabihin, well, wala akong ibig sabihin. Forget it. Ngumiti na lang si Toto at umiwas ang tingin. Ilan sandali rin silang natahimik. Kapwa nangangapa na sasabihin. Toto, gusto ko lang sabihin na salamat. Dito, sa pagsama sa akin dito. Sa pagpayag na magkunwaring boyfriend ko. For putting up with them. At lalong salamat for impressing my dad. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Well, ako rin. Biro niya. Pero nagawa mo, kaya sobrang thank you. Ginawa ko lang naman yung tingin kong tamang gawin bilang boyfriend ng anak niya. Nagkataon lang siguro na pareho kami ng hilig. Also, thank you for... Pabiro niya itong si Nico sa tagiliran. For looking really good tonight. At doon napatigil si Toto. Mula sa mga bisita ay dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ma'am ha, hindi mo na naman ako kailangang bulahin. Hindi kita binobola. Bumuntong hininga ito. Tingin mo talaga, okay lang tong itsura ko? Anong okay lang? Nakita mo ba kung paano ka titigan ng guest? Tinitignan nila ako kasi baka sinasabi nila na hindi ako bagay sa lugar na to. Kumunutan noon niya. At sino may sabi sa iyo niyan? Toto, tinititigan ka nila kasi sobrang gwapo mo. Ikaw talaga, ma'am. Ayan ka na naman sa ma'am. Pwede bang Clarissa na lang? Or Cla or Risa? Nakakahiya naman. Nahihiya ka sa akin? Medyo. Ngumiti si Clarissa at pabiro itong hinampas sa braso. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Kasi ayan ka, tapos ako, ito lang. Explain. Kasi bukod sa magkaibang mundo natin, masyado kang maganda ngayong gabi eh. Haramdam ni Clarissa ang pag-init ng pisngi. Sinubukan niyang huwag ngumiti pero hindi niya yon napigilan. Sorry, hindi ko na yata dapat sinabi yun. No, it's okay. Sa totoo lang, as the chief operating officer ng isa sa mga companies nila dad, dapat sanay na ako sa mga ganyang compliment pero ewan ko, coming from you, ewan ko ba? Anyway, never mind. So, how are you? Bigla niyang pag-iba ng paksa. I know nahihirapan ka na and I'm so sorry. Nahihirapan saan? Sa lahat, sa dinner, sa mga tanong nila, sa mga tingin ng mga tao. Bumuntong hininga siya. Really sorry about mom and dad, especially kay mama. Okay lang naman. Okay lang? Napatingin siya rito. As in hindi ka na-offend kahit nung sinabi ni mami na, you don't seem like my type? Tumingala saglit si Toto.
Parang iniisip ang tamang sagot. Totoo naman kasi, di ba? Diretsong sabi nito. Hindi naman talaga ako ang tipo mo. Paano mo naman nasabi? Obvious naman. Tingnan mo na lang yung mga lalaki sa paligid mo. Mga naka-Amerikana, nakakotse, may shares na kung ano nung kumpanya. Ako, hindi nga ako sigurado kung tama bang pagsuot ko ng kurbata. Tumayo si Clarissa sa harap nito. Tinignan ang suot itong kurbata at marahang pinagpaganyon. Okay naman ang necktie mo ah. At saka hindi lang naman pera o status sa buhay ang basehan para masabing type kong isang lalaki. Kasi kung ako ang mami mo, hindi rin ako maniniwalang ako lang ang boyfriend mo. Nasa dinarami-rami na mayayaman at sikat na umaaligid sa'yo, akong pinili mo. Bakit naman? Alam mo naman kung bakit. Dahil ba sa sinabi mo na mag-iba tayo ng mundo? Na langit ako't lupa ka? Ano naman? Biglang natahimik si Toto. Ibahin na lang natin ang usapan para naman kasing may chance talaga tayong maging. Naputol ang sasabihin ni Toto nang mapansin nito kung gaano kalapit si Clarissa. May chance na maging, ano? Tanong niya sabay taas ng kilay. Wala, wag na nating pag-usapan. Baka ano? Lumapit pa siya sa binata hanggang sa ilang pulgada na lang ang espasyong namamagitan sa kanila. Napalunok ito pero hindi nito inalis ang pagkakatitig sa kanya. Clarissa, wag mo kong titignan ng ganyan. Ha? Bakit? Kasi Napakamot ito sa batok. Halatang pilit pinapakalman sarili pero pulang-pula na ang tainga. kunwari lang dapat yung ginagawa natin, di ba? Kung ganyan mo ko titigan, baka magkaproblema tayo. Baka. Natawa si Clarissa. Baka ano, Toto? Ang sinasabi ko lang, kahit hindi ako sanay sa ganito, kahit hindi ako bagay sa mga ganitong klaseng formal na mga party, hindi ibig sabihin, hindi ako pwedeng walang maramdaman. Ha? Ngumiti ito, saglit na tumingala bago siya muling tignan. At alam kong dapat itigil ko tong nararamdaman ko. Teka Toto, anong… Clarissa, tignan mo nga ako. Mula sa kanyang mga mata ay bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. Ano nakikita mo sa akin? What do you mean? Sinabi ng mami mo na hindi yan tulad ko ang tipo mo. Nakita ko na hindi mo yan nagustuhan. Parang ayaw mong ganun ang tingin nila sa akin. Kasi, totoo naman. Ayokong isipin ng mga tao na dahilan sa magkaiba tayo ng mundong ginagalawan, ibig sabihin na hindi na kita pwedeng piliin. Clarissa, Sa totoo lang, gusto ko yung fact na iba ka. Iba ka sa lahat ng mga nakadate ko, sa mga naging boyfriend ko. Mas totoo ka kasi. Bahagya itong natawa at saka tumungo. naku baka maniwala ako dyan sa sinasabi mo. Baka umasa ako na maging totoo to. Titig na titig si Toto sa kanya. May halong takot. Takot ng umasa. Takot na tama ang iniisip nito. Pero syempre, hindi pwede kasi ayokong isipin mo na lumalagpas na ako sa role ko. Toto. Akmang hahawakan ni Toto ang kanyang kamay ng… Clarissa? Halos sabay sila napalingon ni Toto at doon, sa may malawak na pintuan ay nakatayo si Philip Coronel. Ang lalaking hindi na niya inasam na muling makita. Kahit pa nga ang tingin ng kanyang ina ay ito ang perfect husband material para sa kanya. Clary, Ulit ni Philip nang nakangiti. hindi ko inaasahan na darating ka ngayon. Hi, Philip. Tahimik na tinabihan ni Toto si Clarissa at dahan-dahang hinawakan ng kamay. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ni Philip. Kunot ang noon ni Philip nang tinignan si Toto mula ulo hanggang paa. Sino ka? Thomas Guevara. Mariin itong sagot pero nakangiti. Boyfriend ni Clarissa. Napalingon siya rito nang maramdaman niya ang pagpisil nito sa kanyang kamay. Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala, Clary. Parang ang bilis naman yata. It's been 2 years, Philip. Nagkibit balikat lang ito. Well, hindi ko ina-expect na papalitan mo ko katulad niyang… Katulad niyang ano, Philip? Inilagay ni Toto ang kamay sa likod ni Clarissa para iparamdam sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Sir, kung may problema ka sa akin, mas mabuti siguro kung sabihin mo sa akin ng diretso. Pwede tayo mag-usap, yun tayo lang, kung gusto mo.
Pero sana wag na nating idamay dito si Clarissa. Pinaliit ni Philip ang mga mata at saka ngumiti. Oh well, wala naman akong problema sa'yo. Medyo nagulat lang ako kasi hindi ang tipo mo usually dinidate ni Clary. Alam mo Philip, walang humihingi ng opinion mo so please, sa tingin mo, Kaya mo alagaan at protektahan si Clarissa? putol ni Philip sa sasabihin niya habang masama ang tingin kay Toto. Kaya mo bang ibigay sa kanya lahat ng gusto niya? Bakit? Ikaw ba? Nakaya mo? Muli, napatingin si Clarissa kay Toto at lihim na napangiti. Tignan na lang natin. Pabulong na paggalit na pahabol ni Philip bago ito tuluyang umalis. Toto, ano yun? Ang alin? Para kasing totoong totoo yung pag-arte mo Sino bang may sabi na umaarte ako? Tumaas ang kilay ni Clarissa. Bakit parang nagsiselos ka kay Philip? Hindi ba dapat? Oo nga. Hindi nga pala dapat. Napakapit siya sa dibdib. Toto. Proud na proud si Mr. Altamirano habang nakatayo sa gitna ng garahe nito kung saan nakaspotlight ang bawat koleksyon nitong vintage car. Thomas, ito ang sinasabi ko sa'yo ng mga bibi ko. Tahimik lang na nangingiti si Clarissa at lumapit kay Toto. Maganda ka na, baka bigyan ka ng pop quiz niyan mamaya. Bahagya lang itong tumango at ngumiti bago lumapit sa kanyang ama. 69 Mustang Fastback. Original paint po, sir. Wow, ang linis ng body panels. Hindi basta-basta nakakakita ng ganito sa Pilipinas Napatingin si Mr. Altamirano dito na hindi nakaligtas kay Clarissa. Nakilala mo? Gulat nitong tanong. Opo, isa yan sa mga unang kotse na inaral ko, sir. Nakakuha po ako dati ng manual sa internet kasi sinubukan ko pong mag-restore ng lumang jeep. Manual? Ulit ng matanda. Nag-aaral ka ng manuals? Opo, sir. Hindi napigilan ni Clarissa na mapangiti. Hindi makapaniwala na magkakasundo ang dalawa. Ilan sandali pa ay inaya ito ng kanyang ama sa may likurang bahagi ng garahe. Tignan natin kung pamilyar ka rito, Thomas. Isa yung navy blue Mercedes 300 SL na nakaangat ang hood. Wala nang makagawa niyan kahit yung mga mekaniko ko sumuko. Lumapit doon si Toto at tinignan na makita. Pakakulang lang po sa timing yung ignition at may kaunting bara dito sa fuel line. Pwede ko pong subukan, sir? Go ahead. Ilang minutong kunting-ting ni Toto ang makina niyon at ilang minuto pa nang sinubukan itong buksan na makina ay nanlaki pa ang mga mata ni Mr. Altamirano nang marinig ang magandang tunog niyon. My God! Bulong nito. Boy, you are a miracle worker. Nanood lang si Clarissa sa usapan ng dalawa at maging siya ay naimpress sa binata. Wala ka nabanggit na magaling ka sa mga ganito. Bulong niya. Hilig lang talaga. May himig pagpapakumbaba nitong tugon habang nagpupunas ng kamay sa basahan. Dalas-dalasan mong punta rito ha, Thomas. Patitingnan ko rin sa'yo yung iba ko pang. Honey dear. Narinig din ang tawag ng kanyang ina sa labas ng garahe. May tumutulo sa kitchen. Hindi ba kapapagawa lang natin noon last week? Oh no, sige, titingnan ko. Sir, ako na po. Mabilis sa putol ni Toto at patakbong pumasok sa loob ng bahay na agad nilang sinundan. Tinupi nitong manggas ang suot na polo at sa isang iglap ay yumuko ito sa ilalim ng kitchen counter. May tagas lang po yung swivel joint. Medyo malakas itong sabi at sinimulan na ang pag-aayos niyon. May liyabi po ba kayo? Ito. Inabot ni Mr. Altamirano ang liyabe at nakasilip na rin sa ginagawa ni Toto. Ilang minuto itong nagtagal doon at nang sa wakas ay lumabas ito ay parang wala nangyari. Okay na po ma'am, natanggal lang yung seal, medyo luma na yata. Napatitig lang ang ina ni Clarissa sa binata na parabang pinag-aaralan nito yon. Thank you, iho. Wala nga naman po. Clarissa anak, I guess I'm starting to like your boyfriend Baling ng kanyang ina sa kanya sabay kindat. That's my boy. Segunda naman ang ama niya sabay tapik sa balikat ng binata. My boy? Halos mapanganga si Clarissa sa biglang pagbabago ng pakikitungo ng mga magulang kay Toto na para bang ito ang totoong anak kaysa sa kanya.
Uwian na ang pinakapaboritong oras ni Clarissa sa buong araw. Hindi dahil sa kape, hindi dahil sa tapos ng sobrang demanding na trabaho, kundi dahil sa isang tahimik, consistent at nakakakilig na naghihintay sa kanya sa lobby. Si Toto. Nakasandal sa marble column, nakablock na polo na medyo hapit sa braso. Hawak ang isang paper bag na maaaring merienda o kape o kahit ano lang na dinadala nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi rin alam ni Toto kung bakit. Pero parati nito yung ginagawa tuwing sinusundo siya nito. Girl! Bulong ni Frida habang palabas sila ng elevator. Nandiyan na naman yung DIY boyfriend mo. Boyfriend? Hindi ko naman yun boyfriend. Asus, huwag nga ako. Anong tawag mo doon na lagi kang sinusundot, lagi may dalang kung ano-ano? Nagkibit-balikat siya. Tumigil ka nga. Paglabas nila ng elevator ay agad sila nakita ni Toto. Patakbo itong lumapit sa kanila habang titig na titig kay Clarissa. Hi. Simple pero nakakakilig nitong bati. Hi, Toto. Nakilala mo na si Frida, right? Oo, best friend mo, di ba? Tumango siya at tumingin kay Frida na abot tay ngang ngiti. Hi, Toto. May kapatid ka ba na kasing simpatiko mo? Biro nito na agad pinigilan ni Clarissa. Natawalan si Toto at umiling. Pero may mga pinsan ako. Pwede kitang ipakilala sa kanila kung gusto mo. I like! Muli, natawa si Toto at bumaling kay Clarissa. Siya nga pala, para sa'yo. Sabi nito sabay abot sa paper bag. Sabi mo kasi kahapon gusto mo ng yema na hindi masyado matamis. Yung sakto lang. Ayan, nakahanap ako. Oh my, salamat. Hindi mo naman kailangan hanapan pa ako ng ganito. Maliit na bagay. Napatakip ng bibig si Frida dahil sa kilig. Kla, girl, aalis na ako at sobra na ako naiinggit sa inyo. Humalik muna ito sa pisngi niya at kumaway kay Toto bago tuluyan lumayo. Mukhang napapadalas ang pagsundo mo sa akin . Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, hindi ko naman sinabing ayoko. Mabilis niya sabi na nakangiti. Napangiti rin ang binata at kinuha ang mga bitbit niya bago sila tuluyang makalabas ng gusali. So, okay lang na lagi kitang sunduin? Hindi ba abala? Alam mo kung anong abala, yung iniisip ko kung ligtas ka ba nakauwi. Haramdam ni Clarissa ang pag-init ang pisngi. Bakit? Alam mo naman kung bakit, di ba? Pero alam naman natin na wala naman tayong... Tumigil si Toto sa paglalakad at umarap sa kanya. Alam ko, pero kahit ganun, hindi ko naman mapigilan sarili ko na hindi ka isipin. Toto... Hindi ko alam kung anong tawag dito pero sa tuwing nakikita kita na lumalabas sa elevator na ganyan. Pagod pero nakangiti pa rin. Parang gusto kong ako yung laging sumundo sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Clarissa, pwede ba ako magtanong? Marahan siyang tumango. Pareho ba tayo ng nararamdaman? Sa simula ay kumunot ang noo ni Clarissa at pagkatapos ay napangiti. Ano bang nararamdaman mo? Gusto kong lagi ka nakikita. Lagi kita napapangiti, napapatawa. Gusto ko lagi kitang kasama at kapag hindi kita kasama, namimiss kita. Na minsan nagdarasal ako na sana may masira uling gamit sa kondo mo para tawagan mo ko. Para lang makita kita ulit . Anong ibig sabihin nun? Ngumiti si Toto at nagkibit-balikan. Na gusto kita? Na mahal na kita? So pareho ba tayo ng nararamdaman? Mahal mo ko? Nanlaki ang mga mata ni Clarissa pero wala siyang anumang nasabi. Clarissa, hindi mo kailangan sagutin yan ngayon. Ang mahalaga sa akin yung malaman kung okay lang ba sa'yo yung ganito na sinusundo kita. Ilan sandali pa bago siya nakasagot. Okay na okay. Okay lang. Yun ang sabi ni Clarissa sa sarili sa tuwing iniisip ang tungkol sa pakikipag-date niya kay Toto. Masaya naman siyang kasama, masarap tignan, mabait at talagang ramdam ko na mahalaga ako sa kanya. So, anong problema? Umayos ang upo si Clarissa sa sofa at sinara ang laptop. Nasa tabi niya si Frida. Hawak ang milk tea at halos nakahiga na sa beanbag. Hindi ko lang expected na marami pa rin pala talagang tao nang daling mag-judge. You mean sa inyo ni Toto? Come on, Cla, you should know na may mga tao talagang mahilig gumawa ng drama. Exactly. Alam mo yung mga nagko-comment na
Clarissa, bakit naman yun pa? Deserve mo na mas may status. Mas malaki ang bank account, mas distinguished. Parang hello, kayo ba nakakaramdam kung sino dapat kong gustuhin? Kaya nga girl, so bakit bothered ka? Saglit siya nagdalawang isip kung sasagutin yun o hindi. Hindi ko maiwasan, okay? Ang hirap kasi ngayon, parang hindi ako pinapayagang pumili ng lalaking gusto ko. Fine, hindi perfect si Toto pero he's so caring, so lovable, sobrang may effort. And most of all, he's just himself. Walang pretensions, hindi puro pagpapa-impress. Bakit sila ganun magsalita samantalang hindi nila kilala si Toto? Tumangot-tango si Frida at ibinaba sa mesa ang hawak na milk tea. Kaya nga, bakit ka magpapa-apekto? Toto's legit. Hindi man perfect pero he surely makes you happy, di ba? Bakit ka pa maghahanap ng distinguished at super rich guys na yan kung totoo lang sobrang happy mo na? Bumuntong hininga siya at napatingin sa labas ng bintana ng kanyang kondo. Alam ko pero ewan ko ba? Minsan napapaisip din ako na baka paano nga kung nagkamali pala ako? Baka dapat ganito, dapat ganyan. Para kasing bakit kailangan kong patunayan na tama ang choice ko? Hindi lang para sa sarili ko pero para rin sa ibang tao na hindi makaintindi. Hinawakan ni Frida ang kamay ni Clarissa. Girl, huwag. Hindi ka naman nagmamahal para sa iba, diba? Kundi para sa sarili mo. At para sa tao na nagpaparamdam sa'yo na mahal ka, araw-araw. Tumangutango siya. Pero nakakainis lang kasi. Grabe yung pressure. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganyan na parang napakalaki na nagawa kong kasalanan. Minsan talaga tinatanong ko sa sarili ko kung tama ba ang desisyon ko eh. Hay naku girl, I'm sure na kapag nakita mo si Toto later, maalala mo kung bakit siyang pinili mo at kung bakit tama ang desisyong ginawa mo. At kahit anong sabihin ng mundo, wala silang laban, okay? Bahagya siya natawa at tinignan ang huling mensahe mula kay Toto sa kanyang cellphone. Excited na sa Sabado, see you. At iyon ang nagpangiti sa kanya. Pakiramdam niya, kahit ano pang panghusga ang matanggap niya, basta kasama niya si Toto ay magiging ayos ang lahat. Hindi sanay si Clarissa na umalis ng bahay nang hindi naka-heels at hindi branded ang damit. Pero ng araw na yon ay naka-denim skirt lang siya at puting sneakers na parang trying hard magpa-good impression sa barkada ng boyfriend niyang hindi nga niya sigurado kung boyfriend na nga ba niya talaga. Simpleng date lang daw iyon, ayon kay Toto. Pumayag siya. Bakit naman hindi? Dahil matagal-tagal na rin yung pakiusap ng binata. Ready ka na? Tanong nito na kahit simpleng t-shirt lang at mauna pantalon ay guwapong-guwapo pa rin. Diyan tayo sasakay? Huwag kang mag-alala, maingat ako magmaneho. Todong ngiti nitong tugon sabay buhay ng makina ng motorsiklo nito. Tinulungan pa siya nitong isuot ang helmet na hindi niya alam kung paano gamitin. First stop, street food strips sa may gilid ng palengke. Amoy usok, amoy suka, amoy bawang, amoy bagong prito. Ang daming tao, sabay-sabay ang tawanan, tawaran, tsismisan. Manon, 2 isaw, 3 kwek-kwek, 2 tenga at 2 helmet. 2 ano? Helmet? Kunutuon niyang tanong. Helmet, ulo ng manok ang ibig sabihin. O ayan, tikman mo. Sabi nito habang inaabot sa kanyang isang stick ng isaw. Pero nanatiling nakatitig lang siya rito. Toto, hindi naman sa ano pero sure ba tayo na malinis to? I mean, okay yan. Sagot nito na nakangiti pero alam ni Clarissa na medyo na-offend ito. Pero kung ayaw mo, okay lang naman. Hindi, titikman ko. Wag mong pilitan Clarissa, okay lang. Nakangiti nito'ng sabi, mas sincero kaysa kanina. At nang makita ni Clarissa ang ngiting yon ni Toto, pakiramdam niya ay kaya niyang gawin ang lahat ng ipagawa nito. Not bad. Talaga? Talaga, pwedeng isa pa? At doon lalong lumiwanag ang mukha ni Toto. Matapos siyang iikot ang binata sa maliit itong bayan, ay dinala na siya nito sa tinutuluyan nitong apartment. Pansamantala lang ako dito hanggat hindi pa nakakahanap ng mas malapit sa trabaho. Pagpasok na pagpasok ni Clarissa ay parang lumiit ang kanyang mundo. Isang maliit na lamesa, 2 upuan na hindi magkapareho, isang electric fan na hindi umiikot at isang kama na walang kutsyon. Pero malinis ang kabuuan yon at mabango.
Sorry kung maliit. Actually, cute nga eh. Maliit pero maaliwalas and it feels warm. This is you. And I like being here. Salamat, upo ka. Sabi nito sabay dampot ng ilang mga resibo sa ibabaw ng mesa. Gusto mo ng tubig? Umiling siya. Okay lang ako, huwag mo na ako alalahanin. Maganda ang ngiti ni Clarissa pero ng mga oras na yon, magsisinungaling siya kung sasabihin niya na wala siyang naramdaman kahit nakatiting na pagdududa sa sarili. At hanggang sa pag-uwi, habang sakay ng motor at nakayakap sa baywang ni Toto, ay tahimik lang siya at hindi nangahas na magsalita. Salamat ha, sobra nag-enjoy ako. Sabi niya nang maihatid niya nito sa tapat ng pinto ng kanyang condo unit. Talaga, kahit kakaiba tong date natin na to kumpara sa ibang dates na naranasan mo. Ito yung pinakagusto ko kasi ikaw yung kasama ko. Na totoo naman. Iyon na lang ang pinanghahawakan ni Clarissa ng mga oras na yon. Clarissa, sabihin mo lang kung hindi ka komportable Kung may hindi ka gusto sa ginagawa natin, kung… Toto, okay na okay ako, promise. Pero pagpasok niya sa loob ng kanyang kondo, ay napasandal siya sa pinto at napapikit. Oo, masaya siya. Oo, kinikilig siya sa tuwing kasama niya si Toto. Pero may takot siya na hindi niya maamin. Kaya ko bang magmahal ng ganito? What if hindi ko kayang ganung buhay? Paano kung mali palang desisyon ko? Hindi sanay si Toto sa mga ganoong restaurant na ilaw pa lang ay parang kapresyo na ng isang semester niya noon sa universidad. Pero dahil sa sinabi ni Clarissa na dinner tayo may treat, wala siya nagawa kundi ang pumayag. Tuloy kailangan niyang magpagupit at bumili ng bagong polo. Pagpasok pa lang nila sa eksklusibong kainan, ay sinundo agad sila ng host. Miss Clarissa Altamirano, Sabay nito sa baybaw. your table for two is waiting. Ngumiti lang si Clarissa at sumunod na lang siya rito. Pansin niya ang pagiging confident nito at sigurado siyang sanay ang dalaga sa mga ganoong klaseng lugar. At doon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kirot sa dibdib. Okay ka lang? Tanong nito na makaupo na sila. Oo naman, ang ganda naman dito Clarissa. I told you, kahit simple lang 'di ba? Bahagya siya natawa. Wala siya makitang simple sa lugar dahil ultimo napkin ay tila mas mahal pa sa suot niya ng gabing yun. Bago pa man sila maka-order ay may agad na lumapit na grupo sa kanila. Tulad dito ni Clarissa, mamahaling tignan at kahit pantunog ng tawa ay mukhang mamahalin din. Clarissa, girl! Sigaw ng isa sa mga ito. May ilan pa itong kasama na kapwa magaganda mga ngiti. Lorraine, long time! Anyway, Thomas, makaibigan ko since college days. Guys, this is Thomas. Hi, Thomas. Lumapit ito at bumulong kay Clarissa. God, Cla, he looks amazing. So, Thomas, singit ng isa pa. What do you do? Maintenance supervisor. At sa totoo lang, na-appreciate niya na walang sumimangot o nagtanong o tumawa o nang husga. Pero nagkatinginan ng mga ito ng ilang segundo bago siyang hinitian. Hindi iyon napansin ni Clarissa dahil abala ito sa pakikipagtawanan at kamustahan sa mga kaibigan. Pinanood lang niya itong mag-enjoy at bigla siya napaisip. Ibang kislap na mga mata ni Clarissa kapag kasama ang mga kaibigan nito. Kanina ka pantahimik, Toto. Sure kang okay ka lang? Oo naman. Ngiti niya sagot habang kumakain. Pero sa totoo lang, kinukwenta na niya sa isip ang lahat ng in-order nila. Ang sarap pala ng mga pagkain dito. I'm so glad na gustuhan mo. Sasabihin ko mamaya kay Chef Tin na you liked it here. I'm sure na matutuwa yun. Kilala mo yung chef dito? Tumango ito. Family friend. Siya yung kasakasama ko tuwing summer kapag nagbabakasyon kami sa Paris ng mga bata pa kami. Wow, sa Paris kayo nagbabakasyon? Minsan sa Japan or sa Greece. Depende sa mood nila, ma'am. Nakangiti pa nitong sabi. I'm so excited na sa susunod. Kasama na kita sa mga travel ko. Hindi niya napigilang mapailing. Hindi kasi ako mahilig sa ganun. I'm sure magugustuhan mo kapag nasubukan mo. Clarissa, paano kung hindi pala ako bagay sa ganito? Saan? Dito sa restaurant? Sa mundo mo. Hindi na ituloy ni Clarissa ang pag-inom ng wine.
Tinignan siya nito at kumunot na noo. What do you mean? Ngumiti siya, pilit. Ayaw sana niyang ipakita na habang tumatagal ay hindi na siya komportable. Marami kang pangarap, marami kang gustong gawin. Naisip ko lang, baka sagabal ako sa'yo. Ano ba yung sinasabi mo? Saan galing yan, Toto? Clarissa, Huminga siya ng malalim at nilapag ang hawak na kutsara at tinidora. hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Actually, hindi lang ngayon. Sa tuwing kasama kita, masaya ako at proud ako kasi ang ganda ng kasama ko eh. Masaya rin ako makita kapag kasama mo mga kaibigan mo kasi. Kitang-kita na masaya ka rin makita sila. Ngumiti siya at umiling. Ito, ganitong karangyaan ng mundo mo. Kasama sila at ako. Toto, Habang tumatagal, pakiramdam ko, outsider lang ako sa buhay mo. Temporary lang, ganun. pwede ba? Huwag namang ganyan, please. Pero totoo naman, di ba? Natawa pa siya. Pansin mo naman siguro na tahimik lang ako ngayon. Sa tuwing nariyan ng mga kaibigan mo, makakasaban sa trabaho. Kasi iba kayo eh. Hindi ko kaya makibagay kasi nga, iba ako sa inyo, Clarissa. Baka mas deserve mo yung lalaki na ka-level mo, yung kayang makasabay sa mundo mo. Nakita niyang nangingilid na ang luha ni Clarissa kaya hinawakan niyang kamay nito at pinisil na mahigpit. Iyon ang ayaw niyang mangyari. Ang makita na sasaktan nito at umiiyak para sa kanya. I'm sorry, Clarissa. Hindi ko sinasadyang. Kaya ka ba tahimik the whole time? Dahil iniisip mo yan. Iniisip mo na. Ayaw mo na. Clarissa, hindi ganun. Sumandal si Clarissa at dahan-dahang itinulak ng kamay ang pinggan. Kung ayaw mo sa ganitong restaurant, fine. Kung ayaw mo na marangya akong buhay ng mga kaibigan ko, fine. Lalayuan ko sila. Sa iba na lang tayo kumain. Hindi na rin ako magbabakasyon sa ibang bansa. Yung bang gusto mo? Hindi ganun, Clarissa. Natatakot lang ako na baka masaktan ka ng husto dahil sa akin. Alam kong nahuhusgan ka na ng mga tao dahil lang sa kaong pinili mo. At ayoko ng ganun. Yumuko ito at pasimpleng pinahira ng luha sa pisngi. Anong gusto mong mangyari ngayon? Matigas nitong tanong. Gusto mong maghiwalay na lang tayo, ganun ba? Gusto mo bang tapusin na lang natin to? Hindi. Pero kinukonsider mo, hindi ba? Pumikit siya, na para bang inaaming ganun na nga. Ayoko lang maging dahilan na maiba ang buhay mo. Ayoko magsettle ka lang sa tulad ko, Clarissa. Anong gusto mo sabihin ko, Toto? Na sorry dahil pinanganak akong mayaman? Sorry dahil sanay ako sa ganitong lugar? Sorry na maraming negosyong pamilya ko? Ano? Gusto mo ba ako lumuhod at umiyak para lang hindi mo maramdaman na mas angat ako kaysa sa'yo? Siya naman ang yumuko. Hindi niya inaasahan na maririnig yon mula kay Clarissa pero alam niyang kasalanan niyan lahat. Toto, I'm sorry. Hindi ko dapat nasabi yon. Pero ang sinasabi ko lang, huwag mo naman akong tratuhin na parang kasalanan kung pinanganak akong ganito. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Pero hindi ko rin naman kasalanan na ipinanganak ako nga. Hindi mo kapantay. Napatayo si Clarissa, dahilan para mapatingin sa kanila ang ibang kumakain doon. Toto, bakit ka ba nagkakaganyan? Kanina pa kitang tinatanong kung okay ka lang, sabi mo ayos lang pero ngayon. Anong gusto mong marinig? Unti-unting tumataas ang tono ni Toto. Na nahihiya ako kanina kasi hindi ako makasabay sa mga usapan nyo. Na yung mga kaibigan mo nag-uusap tungkol sa stocks at kung saan maganda mag-summer sa Europe habang ako. Kinakabahang gumamit ng kutsilyo kasi baka mali ang hawak ko. Umiling-iling si Clarissa habang nagsasalita siya. Toto, gusto mo ba sabihin ko na habang tumatawa kayo sa mga inside joke niyong mayayaman, iniisip ko kung bakit nga ba ako nandito? Na baka isipin ng ibang tao charity case lang ako? O isang project mo lang ako? Project? Never ko naisip na project kita. Pero hindi ba yan ang takot mo? Tanong niya. At sa unang pagkakataon ay bahagyang lumakas ang kanyang boses. Hindi ba kanina habang kumakain tayo, napapansin mo rin na iba ang mundo mo at hindi itong mundo ko? Hinawakan ng dalaga ang dibdib. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Hindi mo alam kung paano ko nilalabanan ang sarili ko para lang hindi yan isipin. Pero naisip mo pa rin, di ba? Of course I did. Biglang sumabog si Clarissa. Tao lang din ako, Toto. Hindi ako santo. Hindi ko kayo magpanggap na wala akong takot, na wala akong doubts, na hindi ko nakikita kung gaano kalaki ang agwat natin sa buhay.
kapwa sila saglit na natahimik. At nang muli magsalita si Toto ay nakatayo na rin ito. Tignan mo, sabi niya malumanay. Kung ikaw mismo, hindi sigurado, paano pa ako? Hindi ko naman sinasabing Kahit hindi mo sabihin nakikita ko, Clarissa. akala mo ba wala akong pakialam sa mga sinasabi nila tungkol sa'yo? Tungkol sa akin, sa atin? Pero pilit kong binabaliwala yung Toto. Kahit mahirap sinusubukan ko. Kahit sobrang hirap na. Pero ikaw, basta ka nalang susuko ng ganun lang. Tumiim ang bagang niya. Gusto niya itong sagutin pero mas pinili niyang manahimik. Kaya tumawa na lang si Clarissa. Mapait, masakit. Fine, sabi nito sabay kuha ng bag. Kung hindi mo kaya lumaban para sa sarili mo, paano ka lalaban para sa atin? At hindi na nito hinintay ang kanyang sagot. Hindi dahil sa ayaw nito iyong marinig, kundi dahil alam nitong mas masasaktan nito sa oras na sabihin niya ano man ang kanyang nasa isip. Kaya naglakad na lang ito palayo. Diretso sa labas ng restaurant. Diretso sa valet. Diretso sa kotse. Diretso kung saan wala siya. Ilang buwan matapos ang nangyaring walkout, ipinangako ni Clarissa sa sarili na kakalimutan na niya si Toto. Nagawa pa nga niya lumipat ang condominium para lamang makalimot. Mas mataas, mas magara, mas bago, mas sosyal. Ilang linggo na niya sinusubukang mabuhay nang wala si Toto pero sa tuwing may nasisira sa kanyang kondo ay hindi niya maaring hindi ito maalala. Naku naman, bulong niya sa sarili na marinig niya ang tulo sa gripo ng kanyang CR. Napapikit siya at automatiko nakita niya ang imahe ng binata na nakaluhod. Hawak ang liyabe at abala sa pagkukumpuni ng sirang tubo. Paminsan-minsan tumitingin sa kanya at ngumiti. Diyos ko naman, Clarissa. Tumutulo lang ang gripo mo, hindi mo kailangang umiyak. Tatawag pa lang siya ng maintenance ay biglang tumunog ang kanyang telepono. Oh, ma'am, hi. Iha, good news. I arranged a dinner para sa'yo at kay Philip. Tonight, 6 p.m. Katatawag lang niya sa akin at excited daw siya. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ma'am, seriously? Sinabi ko naman sa'yo, di ba, hindi pa ako ready na makapag-date. Well, sweetie, ilang buwan ka nang nagmumukmuk dyan sa kondo mo. Walang mangyayari sa'yo kung sino may sabi sa'yo na nagmumukmuk ako, ma'am. Wala. Ganun naman, di ba? Kapag galing sa breakup, nagmumukmok. My God, ma'am, wala akong time na magmukmok, sa totoo lang. Di much better, anak. May time ka naman mag-date, right? Bakit ba kasi ayaw mo kay Philip? Gwapo naman yung tao, very stable. Kilala namin ang family. We know his background and most of all, he's a very successful lawyer. Ma'am, hindi ko sure kung huwag ka na makipagtalo, Clarissa Grace. Wear something nice. And please smile, ha? Who knows, baka may in love ka na sa kanya this time. Aminin mo na kasi, anak. That repairman, ano nga bang pangalan niya? Well, he's fine. He's guwapo, maabilidad, maasahan, pero Clarissa, you need someone on your level. Paano nga kung tama ang kanyang ina? Paano kung hindi talaga sapat si Toto? Paano kung hindi nga ito bagay sa mundo niya? Pero umiling siya. Ayaw na niyang isipin pang binatang yun. Kaya bilang bahagi ng pag-move on, pumayag na siya sa hiling ng kanyang ina. One date with Philip. Susubukan niya makipag-date kay Philip at magbabaka sakaling makalimutan niya ang tuberong yon kahit sandali. Good evening, Clarissa. Bati ni Philip pagdating niya sa restaurant. You look lovely tonight. Salamat. Naupo sila at dumating ang waiter. Binuksan ito ang wine at nag-umpisa na magkuwento si Philip. Tungkol sa stocks, sa golf, sa iba't ibang lugar na napuntahan ito noong mga nakaraang buwan. The usual. I invited your parents nga pala sa opening ng bagong business venture ko next week. I'm hoping to see you there, Cla. Sure. Wala sa loob niyan sagot. Okay ka lang ba, Clarissa? Parang malalim ang iniisip mo, okay lang ako. Pagsisinungaling niya. Ano nga uli yung sinasabi mo? I said, I'm expecting you sa opening ng bar ko next week. Pero enough about that. Gusto ko lang sabihin na, sa tingin ko, we could make this work. You and I mean, perfect match tayo, Kla. Matagal lang magkakilala mga pamilya natin. Pareho tayo ng social status. We have our bright future ahead of us. Napalunok siya. May punto naman ito. Pero,
Philip, hindi ko alam kung Bakit? hindi ko alam kung ready na akong pumasok sa bagong relationship. And ayoko namang gamitin ka para lang makamove on. Move on from that Thomas guy? Kunot noon itong tanong. Sabi mo nga sa akin, Clarissa, ano ba nakita mo sa lalaking yun, ha? Lahat. Ano? What do you mean, lahat? He's just a repairman. Wala akong pakialam kung anong trabaho niya. Sabi niya mas matapa ngayon. Pero nasa kanya lahat ng katangiang hindi ko makita sa iba. Ang humor niya, ang honesty, ang pagiging simple niya. The way he looks at me like I am real, na hindi ako trophy. Hindi dahil sa apelyido ko, sa estado ko sa buhay. He cares about me, Philip. I care about you, Clarissa. At kung bibigyan mo ako ng chance, pwede kong i-improve ang sense of humor ko. At honest din naman ako, di ba? Simple, pwede ko rin pag-aralan yun. And for the record, wala rin akong pakialam sa status mo sa family name. Matagal na tayo magkakilala. I like you, Clarissa. I genuinely like you. Philip. Marahan tumango-tango si Philip. Mahal mo talaga siya, ha? Antang ako ba? Natatawa niyang tanong. No. Pagdating talaga sa love, nagiging tanga tayong lahat. Ikaw din ba? Hindi ba obvious? Mahal kita, Clarissa. Kahit may iba na laman ng puso mo, hindi magbabago yun. O di ba, tanga rin ako. Marahan siyang umiti at nang hawakan ni Philip ang kanyang kamay ay hindi siya umiwas. Kahapon ay patak lang ang problema ng gripo niya sa banyo pero ng araw na yon, tuloy-tuloy na ang tagas at habang tumatagal ay lumalakas na ang tulo nito. At hindi yun ang unang pagkakataon na nangyari yun. Seriously? Bakit bang swerte ko sa mga condo unit na natitirahan ko? Bulong niya sabay tingala habang naghihintay ng maintenance na gagawa noon. Lord, bakit naman ganito? Mabait naman po ako. Medyo mataray lang tsaka demanding pero bakit lagi may sira sa condo na to? Sumpa ba to, Lord? At ilang minuto pa lumipas, sa wakas ay may kumatok na sa kanyang pinto. Pero nang buksan niya yon, hindi siya sigurado kung gusto niya yung isara ulit. Toto? Nakaitim itong uniform, may hawak na toolbox. Bagong gupit ito pero ang paraan ng pagtitig sa kanya walang pagbabago. Anong ginagawa mo rito? Maintenance po, bagong assignment. Itinawag mo raw sa opisina yung gripo. Pero bakit na narito? I mean, sabi ni Frida, umuwi ka raw ng probinsya. Kailan ka pa nakabalik? Noong nakaraang linggo, medyo malayo sa bahay ang naging trabaho ko doon. Tsaka maliit ang sahod kaya mas minabuti ko na lang na bumalik dito. Kailangan ko rin maganap ng mas stable na trabaho kaya dito ko nag-apply. Yumuko ito't muling tumingin sa kanya. Hindi ko alam na nandito ka. Toto. Ma'am. Ma'am? Oh, wow ha. So we're back to that. Protocol, ma'am. Seryoso ang mukha ni Toto pero ramdam niya ang mabilis sa tibok ng puso nito. Kahit suplado ang dating nito, hindi may kakailang kaba sa boses ng binata. So, nasa nang kailangang ayusin? Oo nga pala. Yung gripo sa banyo, hindi ko alam kung ano nangyari. Basta na lang na ganyan. Naglakad ito papunta sa banyo at sumunod lang siya rito na parang aso. Habang inaayos si Toto ang gripo, ay napako ang tingin ni Clarissa sa kamay nito. Lord, kasama ba to sa sumpa? If ever, sige na. Tatanggapin ko na ng buong puso. Ma'am, bakit tinitignan niyo ako ng ganyan? Ha? FYI, hindi ko tinitignan ko, yung gripo. Ngumiti ito at bumalik sa ginagawa. Halatang hindi naniniwala sa kanya. Okay, fine. Tinitingnan kita pero saglit lang. I'm just checking kung ganun pa rin ang itsura mo. Kung may nagbago ba? May nagbago ba, ma'am? Iyang gupit mo. Tsaka may balbas ka na ngayon. Bagay ba? Biro pa nito. Actually, oo. Bala ko na kasing ahitin, pero sabi mo bagay kaya hayaan ko na lang. Naningkit ang mga mata niya. Oh my God, nagpapakyut ka ba? Kailangan pa ba? Balik nitong tanong, natatawa. Toto, hindi ka dapat ganyan ah. Dapat ano? Ganyan na parang wala lang, na parang okay tayo. Hindi ba tayo okay? I mean, wala na tayo, di ba? Tumingin ito sa kanya ng tuwid at ilang sandali lang,
Humakbang ito palapit sa kanya hanggang sa ramdam na niya ang mainit nitong hininga. Alam mo bang ilang buwan kitang iniwasang isipin? Ha? Umuwi ako ng probinsya para lang makalimutan ka. Kumuha ako ng ilang trabaho para wala akong oras na isipin ka. Sinubukan ko makipag-date sa iba't ibang babae pero wala eh. Babalik din pala ako dito. Sa'yo. Toto. Inilagay ni Toto ang kamay sa dingding sa tabi ng kanyang ulo at sinukol siya roon. Alam mo ba na gabi-gabi kong ipinagdarasal na makita ka ulit? Na malapitan ka ng ganito? Hindi mo na dapat sinasabi sa akin yan. Hindi mo na dapat ako tinitignan ng ganyan, ma'am. Ano bang? Hindi ako manhid. Yung mga tingin mo, yung pagtitig mo, na para bang gusto mo pa rin ako. Paano nga kung gano'n na nga? Natigilan si Toto at halos mapanganga. Isang hakbang pat magkakadikit na ang kanilang mga labi. Clarissa, kung hahalikan ba kita ngayon? Hindi nito tinuloy ang sasabihin. Sa halip ay tumingin ito sa kanyang labi at napahawak na lang siya sa counter dahil kung hindi ay baka himatayin siya. Pumikit na siya at naghintay pero Huwag muna. umatras si Toto at alanganing umiti. Baka makalimutan ko lahat ng rason kung bakit kita kailangang iwasan. Paglabas si Toto sa unit ay parang may kung anong humila kay Clarissa para sundan ito. Naku, hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng palagi may nasisira sa kondo tapos siya nag-aayos pero kami, hindi maayos-ayos. Teka Toto! Sigaw niya habang patakbong sinusundan si Toto papunta sa elevator hallway nang nakatsinelas at pambahay lamang at ang kanyang pride. Pero nasa loob na si Toto ng elevator na tila hindi siya narinig. Mabuti na lang at napigil niya ang pagsarado ng pinto niyon at hinihingal na pumasok. Ma'am, bakit? Pwede bang tigilan mo na yung kakama mo sa akin, Toto? Pero Bago pa maituloy ni Toto ang sasabihin, ay biglang huminto ang elevator. Oh my God! Ano nangyari? Hala, huwag naman ngayon, Lord! Clarissa, OMG, hindi pwede mangyari to. Ayoko ma-stuck sa elevator lalo na kung kasama ka, oh my God! mukhang stuck na nga tayo. At bakit parang kalmadong-kalmado ka pa? Taka niyang tanong. Ay! Napakapit siya sa braso ni Toto na magsimulang umuga-ugang elevator at ilang sandali pa ay dumilim at umilaw ang emergency light. Okay ka lang? Natigilan si Toto pero hindi ito umatras. Sa halip ay nilapit ito si Clarissa sa sarili. Don't worry, normal lang to. Normal? Oo, kaya huwag matakot. Hindi naman ako natatakot ah. Bakit nanginginig ka? Ha? Excuse me, hindi ako nanginginig no. Sinubukang hawakan ni Toto ang kamay niya pero umiwas siya. Dahil ang totoo ay nagsisimula ni siyang manlamig. Napangiti na lang ang binata at pinindot ang emergency button pero walang sumagot. Mukhang matatagalan tayo dito. Matatagalan? Gaano katagal? Depende, pwedeng 10 minutes, pwedeng 30, pwedeng isang araw. Isang araw? OMG Toto, sabi mo nagbibiro ka lang please. I'm claustrophobic and… Clarissa, kalma ka lang. Tignan mo ko. Ayoko nga, kapag tumingin ako sa'yo baka lalo lang… Lalo lang ano? Lalo ka lang, may in love sa akin. Oh my God, nakukuha mo pa talaga magbiro sa ganitong sitwasyon? Natawa ito. Gusto ko lang na mag-relax ka. Tsaka huwag kang mag-alala, hindi naman babagsak tong elevator. Paano ka nakasiguro? Wala ka bang tiwala sa akin? Steady ka lang, akong bahala. Wow ha, marunong ka na rin ba mag-isang elevator ngayon? Ngumiti si Toto. Sabi ko sa'yo, kaya kong ayusin ang lahat. Pero may isang bagay lang talaga akong hirap ayusin eh. At ano naman yun? Yung tayo. Napatingin siya rito. Gusto mong maayos tayo? Bakit bigla kang umalis kanina na para bang… Umalis ako kasi kung hindi, baka hindi na kita pakawalan. Ano? Nanlalaki ang mga mata niyang tanong. Bahagyang lumayo si Toto na para ba nag-iingat na mapalapit sa kanya. Clarissa, mahal kita. Mahal pa rin kita. Pero mas mahalaga sa akin na hindi ka mahirapan dahil lang sa akin. Alam ko kung anong klaseng buhay ang meron ka. Alam ko kung anong mundong ginagalawan mo. At ngumiti pa muna ito kahit pilit. Hindi ako sigurado kung may pwesto ako doon. Hindi pwedeng ikaw ang magdesisyon yan, Toto. Nanginginig niyang sagot.
Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka bagay sa buhay ko o kung hindi magandang epekto mo sa buhay ko. Natigilan ito. Sinubukan ko rin kalimutan ka. Lumipat pa nga ako ng kondo, di ba? I also dated others. Mayaman, yung perfect ang resume, yung kilala sa society pero lahat sila may kulang. Parang may hinahanap ako na wala sa kanila. Ano? Hinahanap ko yung lalaki na nag-aayos ng pundidong ilaw. Yung lalaki na walang pakialam kahit marumihan o pagpawisan. Yung lalaki na kahit hindi marangya ang buhay, totoong tao at marunong magmahal ng buo. Pero iniwan ako ng lalaking yun eh. Clarissa, hindi kita iniwan nun dahil ayoko sa'yo. Umalis ako dahil mahal kita. Naisip ko na, kayang tanggapin ang buhay na kaya kong ibigay. Hindi agad siya nakasagot. Kaya ko Toto pero I have to admit na medyo natakot din ako. Hindi sa'yo kundi sa sarili ko. Dahil sa tanong kung kakayanin ko ba ang simpleng buhay, na baka masyado akong sanay sa marangyang buhay. At maniwala ka. After a while, nagalit ako sa sarili ko dahil doon. Because at the end of the day, ikaw pa rin talaga. Lumapit si Toto sa kanya hanggang sa halos magkadikit ng kanilang mga labi. Clarissa, hindi ako magaling sa ganito. Sa paggabol, sa pagsabi ng mga tamang salita, sa pagiging sapat. Diretso nitong sabi. Walang paligoy-ligoy, walang drama. Pero sigurado ako sa isang bagay. Sa wakas napangiti siya. Sigurado ako na mahal kita. At kahit gaano kalaki ang mundo mo, kahit gaano karangya ang buhay mo, gusto kitang makasama doon. Kahit sa gilid lang. Alam mo, akala ko kailangan kong pumili kung anong klaseng buhay ang kaya ko. Pero mali pala yun. Mali. Oo, kasi hindi buhay ang pinipili ko kundi ikaw. Pero Toto, kung magtatagal ka sa buhay ko, kailangan mong masanay ha? Sa arte ko, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, sa mundo ko. Ma'am, baka nakakalimutan mo. All around ako. Sanay ako sa pressure. Huminga ito ng malalim at ngumiti. Pero sana matanggap mo rin ako kahit wala akong mansyon o wala akong sikat na apelyido na pwedeng ipagmayabang. Pero mahal kita. At kung hindi sapat yun. Hindi na tinapos si Clarissa ang sasabihin ni Toto. Hinila niya ang kwelyo nito at hinalikan ito ng malalim, ng matagal, na para bang gusto nilang iparamdam ang magkahalong sakit at pasasalamat. Pwede ba akong bumalik? Tanong nito. Hindi bilang tubero, hindi bilang repairman, kundi isang lalaki na handa kang mahalin habang buhay. Marahan tumango si Clarissa, may luha sa mga mata. Lalong nagliwanag ang mukha ni Toto. Ginagap nito ang kanyang kamay at tinignan siya sa mga mata. So, linawin ko lang ha. Ano na naman? Natatawa niyang tanong. Ma'am, kailangan pa ba akong mag-topless dito o girlfriend na talaga kita? Napailing siya at natawa. Alam mo ikaw, kahit kailan ang daldal mo, just shut up and kiss me, may hati tubero. Pero bago pa makalapit si Toto ay biglang may tumunog at lumiwanag ang paligid. Kasunod niyon ay ang pagbukas ng pinto ng elevator. Pareho tuloy silang napaatras na parang nahuling gumagawa ng kalokohan. Sabay sila lumabas doon, natatawa. So, ready ka na? Pagkadakay tanong ni Clarissa. Ready saan? Sa habang buhay na pag-repair ng gripo ko, ng ilaw, sa akin. Basta may bayad na kiss, kahit araw-araw pa. Ang unang realisasyon ni Toto bilang opisyal na boyfriend ng isang Clarissa Altamirano ay nakaka-culture shock pala talaga ang magmahal ng mayaman. Hindi dahil sa gastos, kundi dahil sa malaking adjustment na kailangan niyang gawin. Love, sabi ni Clarissa isang Sabado ng umaga habang inaayos ang buhok nito. Quick breakfast lang tayo may brunch pa kasi ako with Frida and some of our friends. Okay, sagot naman niya. Inayos pa niyang kwelyo ng polo shirt bago bumukas ang pinto ng elevator. Saan tayo? Rooftop. Pinindot ni Toto ang button at tumayo sa tabi ni Clarissa. Pagbukas ng elevator ay napahinto siya sa harap ng glass doors ng isang cafe na mukhang hindi maaring pasukin ng kung sino-sino lang. Clarissa, love. Bulong niya. Sigurado ka bang quick breakfast lang to? Mukhang kailangan ko ng bank statement para makapasok dyan. Huwag kang OA. Halika, pasok na tayo.
Pag-upo nila sa harap ng salaming bintana, ay agad na lumapit ang isang waiter na mukhang mas may kaya pa kaysa sa kanya. Good morning, Miss Altamirano. The usual? Yes, please. And for him. Tumingin sa kanya si Clarissa. Choose anything you want, love. Napatitig si Toto sa iniabot sa kanyang menu. Natahimik siya na matagal. Love, ano ba tong truffle? Bakit parang lahat may ganun? Hindi ka ba mahilig sa truffle? Mas lumapit pa siya sa kasintahan at saka bumulong. Hindi ko nga alam kung ano yun eh. Ano ba yun? Marahang natawa si Clarissa. Hindi sigurado kung nagbibiro siya o ano. Relax. Sige, umorder ka lang. Okay, tapsilog na lang. Ay sir, we don't have tapsilog. Ganun ba? Kahit anong maitlog na lang. Pagkalis ng waiter, tinignan siya ni Clarissa na tila ba aliw na aliw sa kanya. Sorry ha, wala nga palang tapsilog dito. Pero don't worry, masasanay ka rin sa ibang dishes. Okay lang, madali naman ako mag-adjust. Basta next time, sabihan mo ako in advance kung walang itlog sa kakainan natin para makapaganda ako. Kung malaking adjustment para kay Toto ang maging nobyo ni Clarissa, ganon din naman si Clarissa. Unang beses nitong pumunta sa apartment ni Toto bilang official girlfriend. Dala nito ang ilang malalaking eco bag na ikinagulat ng binata. Oh, ano yan? Groceries. Proud pa nitong sagot. Organic milk, imported pasta, olive oil. Teka love, parang isang araw na sweldo ko ng presyo niyang olive oil mo ah. O ikaw talaga kahit kailan ang OA mo. Natawa si Toto. Biro lang, ito naman. Pero love, hindi mo naman kailangang mamili ng mga yan para sa akin. Come on, minsan na naman, hayaan mo na ako. Baka sabihin ng mga tao, sugar mommy kita. Biro niya na tinawanan ng malakas si Clarissa. Sorry ha, alam kong grabe ang adjustment mo para sa akin. Ikaw rin naman eh, quits lang tayo. At saka di ba sabi natin, hindi natin kailangang maging pareho ng mundo para pili ng isa't isa? Tumango si Clarissa. Ikaw ang pinili ko, kahit hindi mo alam kung anong truffle, kahit madalas magrasak at pawisan. Ang mahalaga, mabango ka pa rin naman. Grabe naman sa magrasa, ma'am. Totoo naman, di ba? Pero kahit na madungis ka, ikaw pa rin ang pinakagwapo at pinakamatipuno para sa akin. Wow salamat love. Hindi man ako perfect, hindi man ako kasing yaman ng mga naging boyfriend mo. Mahal na mahal naman kita. Alam ko, kaya nga mahal na mahal din kita eh. Ngumiti si Clarissa at pinisil-pisil ang pisngi ng kasintahan. Hindi sanay si Toto sa enggrande. Hindi siya yung tipo na lalaking mahilig sa drone, sa LED screen o sa fireworks na may kasamang violin remix ng paborito nilang love songs. Kaya nung sinabi niya kay Clarissa na may pupuntahan sila, akala ng dalagay simpleng dinner lang. O kaya ay tulad dati na kumain sila ng isaw at kikiam. Pero mali ang lahat ng akala niya. Dahil sa BGC siya dinala ni Toto. Aba, ano to love? Hindi ko expected na alam mo tong lugar na to ah. Teka, bakit parang ang daming tao ngayon? May shooting ba ng movie or something? Napakamot sa batok si Toto. Kanina pa itong pinagpapawisan at kinakabahan. Halatang hindi sanay sa ganong klaseng eksena. Halika. Hinawakan nito ang kamay ni Clarissa at dinala malapit sa stage sa gitna ng espasyo kung saan may mga fairy light. Dahan-dahan, lumadlad ang malaking tarp na may nakasulat na, Clarissa, pwede bang ako na lang ang maging tubero mo habang buhay? Toto, napahawak siya ng mahigpit sa braso nito. Ano to? Bago pa siya muling makapagsalita, ay may narinig na silang sumigaw sa gilid. Ayun na sila! Nilingon niya yon at muntik na siyang mahimatay na makita kung sino yon. Oh my God! Sila mom and dad ba yun? Oo, at saka, Lumabas mula sa tao ang ina ni Toto. Hawak ang cellphone at tumutulo na ang luha. Kasunod nito ang ama nito at ang kapatid na may hawak pang kartolina na may nakasulat na Go Kuya Toto. Oh my, your family. Pinaluwas mo sila dito? oo, syempre, gusto kong makita nila to, tsaka, para makilala mo na rin sila. Bago pa makapag-react si Clarissa, ay umakyat ng stage si Toto at kinuha ang mic mula sa staff. Huminga ito ng malalim at diretsyon tumingin sa kanya. Hi, Clarissa, love. Pasensya ka na. Alam mo naman na hindi ako sanay sa mga ganito. Sa maraming tao. Mas sanay akong kaharap ang mga wire at tubo eh.
Marami ang natawa at lahat ay nagpalakpakan. Clarissa Altamirano, unang beses kitang nakita. May sirang gripo sa kondo mo. Tapos yung ilaw, tapos yung washing machine. Akala ko noon ako magiging tag-ayos sa mga sirang gamit sa kondo mo. Di ko alam na, ikaw rin pala, magiging tag-aayos ng buhay ko. Natahimik ang buong plaza, maging ang mga batang kanina'y nagtatakbuhan. Hindi ako mayaman, hindi ako galing sa sikat na pamilya. Hindi rin ako magaling magsalita lalo na sa harap ng maraming tao. Pero kung may isang bagay na sigurado ko, yun ay sigurado ko na mahal kita. Hindi lang dahil sa maganda ka, sa mabait ka, kundi dahil sa kahit maliit lang apartment ko, ay pinakain kita ng isaw, Betamax at helmet, ay sinubukan mo pa rin ngumiti, kahit alam kong kakaiba yun sa mga nakasanayan mo. At kahit simple pero magulo ang mundo ko, pinili mo pa rin manatili. Bumaba si Toto sa maliit na entablado at pag-akyat itong muli ay kasama na si Clarissa. Kaya heto ako ngayon. Hindi ako sigurado kung sapat na to. Hindi ko alam kung tama ba ang lugar pero sigurado ako. Tama ang babaeng pinili ko. Dahan-dahan lumuhod si Toto at kasabay niyon ay ang hiyawan sa paligid. Clarissa, handa akong ayusin lahat ng masisira sa bahay mo. Gripo, ilaw, ref, telebisyon, kahit ano. At pangako, makakaasa ka na tutulong din akong ayusin na naman na masisira o magugulo sa buhay mo. Hinugot itong isang maliit na kahon sa bulsa ng pantalon. Papayag ka bang ako ang maging repairman mo habang buhay? Oo, oo Toto. Mangiyak-ngiyak na tugon ni Clarissa. At nang sa wakas ay isuot ni Toto ang singsing sa daliri niya, ay nagpalakpakan na ang lahat. Maging ang mga magulang ni Clarissa ay hindi maiwasang pumalakpak at maiyak. Paano mo nagawa to, love? Ayaw mo na ganito, di ba? Siyempre, para sa mahal ko. Napayakap siya rito na mahigpit na lalong nagpalakas sa hiyawan ng mga tao. Di ma'am, hindi ko na kailangang mag-topless dito para lang pumayag kang pakasalan ako. Hinampas niya ito ng marahan sa dibdib. Ikaw talaga? Ilang buwan lang ay ginanap na ang kasal ni na Clarissa at Toto. Napagpasyahan nila na gawing simple at maliit na lamang ang pagtitipon pero ibang usapan ng honeymoon. Hindi nakala ni Clarissa ng honeymoon niya bilang Mrs. Clarissa Altamirano Guevara ay magsisimula sa sirang shower. Love! Sigaw niya mula sa banyo ng 5-star beachfront sa Maldives. Balot siya ng towel at handa na maligo. Ayaw gumana ng shower! Mabilis na ibinaba ni Toto ang hawak na welcome drink sa mesa at nilapitan ng asawa. Coming love! Ano kayang problema? Huwag kang mag-alala, kahit anong sira niyan akong bahala, asawa ko. Napangiti si Clarissa. Sarap naman pakinggan ng asawa. Pumasok si Toto sa banyo at tinignan ng shower. Pinihit-pihit nito yon. Tinapik-tapik at pinagmasdan na parang pasyente sa operating table. Alam mo, pwede naman tayong tumawag ng hotel maintenance. Nilingon siya ni Toto at bahagyang napakunutan noo. Ma'am, love, baka nakakalimutan mo na tubero tong asawa mo at isa pa. Ano mo natin to? Ayoko nang may ibang tubero na papasok dito. Wow, territorial. Siyempre. At muling sinimula ni Toto ang pag-ayos ng shower. Hanggang sa lumipas na 5 minuto, 10, 15. Love. Mahinang sabi ni Toto nang lumabas ito sa banyo ng basang-basang buhok at may hawak na maliit na tornilyo. Okay, parang kailangan talaga nating tawagin ng hotel maintenance. Ay, sabi ko na nga be. Don't worry, may hati tubero. May mga laban talaga na hindi natin kailangang ipanalo. Alam ko naman love, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo kasi kahit may mga bagay akong hindi kayang gawin, minahal mo pa rin ako. Aba syempre. Nakangiti niyan sabi. Pero kung may nagsabi ng sa noon na kahit sa honeymoon ko ipapanoorin ko lang asawa ko na mag-ayos ng shower, tatanggi ka? Mai-inlove ako lalo. Tapos sabi niya, nakangiti. Clarissa, pasensya na agad kung hindi ko pa maibibigay ang lahat ng gusto mo . Pero pangako, magdodoble kahit ako para… Shh, napag-usapan na natin yan, di ba? Ngayon mag-asawa na tayo. Kung ano lang ang kaya mo, doon ako. Pangako. Pangako. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory.
Hanggang sa muli. Paalam!